Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Tomoki na walang habas na sinasaksak. Ang babaeng gumagawa nito ay isang baliw at tinatawag pa ang pangalan niya. Ang kutsilyo'y nagliwanag at pumanaw na si Tomoki. Di nagtagal, nagulat si Tomoki nang makitang siya'y tila buhay pa rin kung saan mayroong isang berdeng halimaw na kumakausap sa kanya. Pinangalanan siya nitong Gobru at pinilit siyang kainin ang kadiring insekto. Sobrang pagod pa rin si Gobru, kaya naman siya'y nakatulog muli. Paggising niya kinabukasan, napalibutan si Gobru ng tinatawag niyang mga pangit na berdeng sanggol. Doon niya napagtantong isa siya sa kanila. Nagkaroon siya ng konklusyong siya'y namatay at muling ipinanganak bilang isang maliit na goblin. Makalipas ang 3 araw, nakita niya sa sariling mas mabilis lumaki ang mga goblin kaysa sa mga tao. Nagalak si Gobru nang mapagtanto niyang may boses uli siya at napakaliksi pa niya. Nagpasya siyang huwag masyadong isipin ang mga bagay at nagpasalamat na lang sa pangalawang buhay. Sumumpa si Gobrung mabubuhay sa abot ng makakaya at nakarating siya sa ika-4 na araw. Pinabatid ng nagpapakain sa kanilang ang mga bagong silang na goblin ay kailangan ng kumuha ng sariling pagkain pagkatapos nito. Lahat sila ay nagpista sa insekto at si Gobru naman ang unang nagtungo sa labas. Tulad ng dati, ang mundong ito ay may isang araw at asul na langit pero may pangit na mga ibon. Marami ring halamang hindi pa siya pamilyar, na patunay na siya ay nasa bagong mundo. Nakakapagsalita ang mga goblin at umanib si Gobru kay Gobkichi. Si Gobkichi ang pinakamalaki sa mga bata at partikular na umanib si Gobru sa kanya dahil siya ang pinakamakakatulong kapag sila'y nangaso. Nagtulungan ang dalawa't humabol si Gobkichi ng kuneho at tinapos naman iyon ni Gobru. Sinubukan ni Gobkichi kumain nang wala si Gobru, kaya ginulpi siya nito at sinigurong alam niyang dapat silang maghati. Matapos ipakita ang katangian ng relasyon kay Gobkichi, sinubukan ni Gobru kung magagamit niya ang sungay ng kuneho bilang sandata. Bigla siyang nagkapangitaing nagsasabing nakuha niya ang sungay ng maliit na nilalang. Wala siyang ideya roon, ngunit binaliwala na lang dahil gutom na si Gobkichi. Nalunod si Gobkichi sa emosyon bago umiyak at magpasalamat kay Gobrung tumulong makakuha ng pagkain. Pero gusto lang ni Gobrung pumili siya kung kakain o iyak. Sa ika-5 araw, naghanap muli sila ng kuneho at ginamit ni Gobru ang sungay bilang sandata at napagtantong may pakinabang iyon. Inalis ni Gobru ang isa pang sungay at muling nagkapangitain. Binaliwala niya ito para makakain, ngunit nagkaroon na naman. Sa pagkakataong ito ay nakarinig si Gobru ng tinig at nagkaroon siya ng abilidad na escape. Nang makita itong muli ay may nakumpirma na siyang isang bagay. Ipinaliwanag ni Gobrung sa lumang mundo ay ipinanganak siyang may napakabihirang ESP na tinatawag na absorption. Dahil rito ay nakakakain siya ng kahit ano at may pagkakataon siyang makuha ang mga katangian ng mga kinakain niya. Swerteng tila meron pa rin siya nito, ngunit nalungkot siya dahil ang lahat ng iba niyang kakayahan noon sa nakaraang buhay ay nareset. Habang namamangha si Gobkichi sa paghuli nito ng kuneho, iniisip ni Gobru kung gaano siya kaswerteng sa lahat ng kanyang mga kakayahan ay absorption ang natira. Ito ay dahil sa mundong iyon ay maraming halimaw ang gumagala na may matinding mga kapangyarihan. Sa ika-6 na araw, ang batang babaeng gobling si Gobmi ay namangha nang marinig ang pagkain nila ng kuneho. Para kay Gobru ay wala lang iyon, ngunit binanggit ni Gobming mayroon ng namatay pagkatapos atakihin ng isa sa mga kunehong gaya noon. Alam niyang si Gobru ang nagmamandot, hinahangaan niya ito dahil matalino, kalmado, at malakas. Napaisip si Gobkichi kung ano naman siya, ngunit para dito'y karaniwan lang siya. Nag-alok si Gobrung sumama siya sa susunod at pumayag naman siya. Ngunit kinabukasan ay umulan, kaya nagpasya silang sa susunod na araw na lang ito gawin. Naisip ni Gobrung suriin ang imbakan ng grupo at maghanap ng maaaring sandata. Bumalik siyang may mga materyales, ngunit hindi niya malilimutan ang kanyang nakita. Sa imbakan, natagpuan niya ang grupo ng mga bihag na babae. Ang dahilan ay halata na, ngunit mas gusto ni Gobrung huwag na itong isipin. Ang matandang nagbabantay sa kanyang si Gobji ang responsable naman sa pagbibigay kay Gobru ng kanyang pangalan. Namangha ang lalaki kay Gobru at sinabing maaari siyang mag-level ng mas mabilis kaysa sa iba. Hindi naintindihan ni Gobru ang ibig sabihin noon, kaya sinabi ng matandang tapikin ang ulo. Ginawa ito ni Gobru at nalaman niyang siya'y kasalukuyang level 86. Ipinaliwanag ni Gobjing kapag umabot siya sa level 100, magagawa ni Gobrung mag-evolve sa mas advanced na uri. Duda si Gobling magagawa niya iyon dahil bihira lang iyong mangyari. Lumalabas na ang mga goblin ay mabilis tumanda at ang matandang ito'y 20 anyos lang. Ipinaliwanag ni Gobjing ang iba'y babalik na kaya makikita ni Gobru kung ano ang itsura ng nag-evolve na hobgoblin.
Kumalakhak na parang baliw ang matandang goblin, habang iniisip kung anong klaseng biktima ang bitbit nila ngayon. Sa ikawalong araw, ang mga lalaki ay nangaso at sumama si Gobmi. Si Gobmi ang magsisilbing backup habang si Gobru ay nasa gitna at si Gobkichi ang nasa unahan. Ang kanilang three goblin formation ay epektibo at nakahuli sila ng mas malalaking halimaw. Ang pagkain ay masarap kaya napaluha si Gobmi dahil wala siyang nakakain kundi prutas. Nang kumain si Gobru, nakakuha siya ng ilang katangian sa ahas kabilang ang resistensya sa lason pati ang evil eye. Ito'y higit pa sa kanyang nakuha mula sa ibang mga hayop kaya malinaw na ang ahas ay nasa mas mataas na antas. Walang ideya ang iba kung ano ang kanyang pinagsasabi at gusto ring kainin ni Gobkichi ang ulo ng ahas. Ngunit hindi maaari dahil ito'y nakakalason at nakamamatay sa iba kapag nakain ito. Nasasanay na si Gobru sa mga bagay kaya sinabi niyang hindi mahalaga kahit siya'y pangit. Determinado siyang makaligtas sa mundong iyon sa bagong buhay. Ang mga araw na pang-9 at 10 ay pangangaso lang ngunit sa ika-11 ay nagkamali silang pasukin ang kuweba. Ang teamwork nila'y gumana at sinabi ni Gobru kay Gobkiching protektahan sila ng shield para magamit niya ang evil eye sa mga paniki. Napahinto nila ang mga itot na nalo sa laban. Kinain nila ang mga panikit nagbigay ito kay Gobru ng echolocation pati ilan nilang katangian. Nagpista sila gaya ng lagi, ngunit makikita ang ilang gobling nagugutom at nanonood. Kinagabihan, may mga gobling pumalibot kay Gobru habang siya ay natutulog ngunit ang kanyang search ability ay laging aktibo. Dahil dito'y naramdaman niya ang mga susubok sanang atakihin siya, kaya binugbog ni Gobru ang mga ito. Isa sa kanila ay mas nasaktan, kaya napagtanto ni Gobrung maaaring hindi niya naayos ng tama ang kanyang lason dahil siya ay nagmamadali. Plano niyang turuan ng leksyon ang mga natitira, ngunit mas galit si Gobmi. Sinakal niya ang isa rito, kaya sinubukan ni Gobrung pakalmahin siya. Sa ika-13, ang grupo ay humarap sa malaking halimaw. Napaatras si Gobkichi, kaya inalis ni Gobmi ang armas ng orc. Binali ni Gobru ang paa nito't sinabihan ang iba na siya na ang bahala't pinagmasdan nila nang tapusin niya ito. Ang pagkain nito ay nagbigay ng kakayahang gamitin ang wika ng orki, libido, at ang tinatawag na detect analyze. Iniisip pa rin ni Gobru nang atakihin siya ng iba, kaya pagkatapos kumain ng mga kaibigan at mabusog ay nagpasya si Gobrung tawagin ang iba dahil gusto niyang makakain rin sila. Nag-aalinlangan sila sa una, ngunit siniguro ni Gobru na ayos lang iyon. Lahat sila ay nagpasalamat na makakain ng masarap sa unang pagkakataon. Tumayo si Gobru habang kumakain sila, at napagtantong kailanman ay hindi niya naisip tumulong sa mga nangangailangan sa kanyang lumang mundo. Mapapansin ang pagbabago sa kanyang anyo mula nang dumating siya roon, ngunit napaisip si Gobru kung may iba pang nagbago tungkol sa kanya. Habang natutulog, may isa uling pangitain. Tungkol ito sa level values niyang lumampas na at nakamit na rin niya ang lahat ng mga espesyal na kondisyon. Makikitang tungkol ito sa pag-evolve, ngunit sobrang pagod si Gobru upang basahin ito. Pinindot niya lang ang yes at natulog na ulit. Ang huling mensahe ay sinasabing tumanggap siya ng pagpapala ng dakilang Diyos ng wakas at pinagmulan. Kinabukasan, natuklasan ni Gobrung mas malapit na siya sa itsura noon sa lumang buhay. Makikita naman si Gobkiching andoon at nag-evolve rin gaya niya. Namangha si Gobmi sa mga kaibigan habang pinupuntong sila'y mas malaki at mas astig na ngayon. Nagulat si Gobji na pareho silang nag-evolve agad dahil wala pang isang buwan mula nang sila'y ipanganak. Gusto ni Gobkiching subukan ang bagong lakas kaya inakala ni Gobrung gusto niyang mangaso. Ngunit nakakagulat na nais ni Gobkiching subukan iyon sa pakikipaglaban kay Gobrung ikinatuwa rin ang ideya. Nagsimula ang dalawang hobgoblin maglaban sa labas at ipakitang sila'y mas mahuhusay na ngayon. Ngunit medyo mabagal si Gobkichi kaya madali lang ring nanalo si Gobru sa laban. Namangha si Gobkichi sa lakas ni Gobru, ngunit ipinaliwanag ni Gobrung si Gobkichi ay hindi matatalo sa purong lakas. Biglang naramdaman ni Gobru ang problemang paparating at ginulat niya si Gobming alam niyang nagtatago lang ito roon. Pinaalala niya rito ang tungkol sa crossbow na nilikha nila at sinabihan siyang kunin ito. Makikita naman ang panganib bilang isang pangkat ng mga lobong tumutugis ng mga kuneho. Isang orc ang tumakas sa takot ngunit wala itong nagawa dahil madali rin siyang tinapos ng mga lobo. Dinetermina ni Gobrung sila ang perpektong target upang subukan ang bagong lakas kaya sinabi niya kay Gobming tirahin ang mga ito gamit ang armas. Pagkatapos ay sumugod si Gobrut Gobkichi upang labanan ang mga lobo. Binunyag ni Gobrung ginamit niya ang lason sa araw ni Gobmi at dahil doon ay madaling napahinto ang lider ng mga lobo. Dahil wala ng leader, ang mga lobo ay nagkagulo na.
Ang kanilang teamwork ay nawala na rin kaya nagawa ng grupo ni Gobrong tapusin sila agad. Isang lobo na lang ang natira na sa huli ay namatay rin. Natuklasan ni Gobrong ito ang leader kaya kinain niya ito at binigyan siya ng kakayahan sa pagiging pinuno. Binigyan ni Gobro ng pagkain ang iba, ngunit ipinaalam sa kanilang dapat na nilang simulang manghuli ng parehong dami ng biktima gaya noon. Nangangamba silang hindi ito magagawa, kaya hiniling nila kay Gobrong turuan silang manghuli. Pumayag si Gobrong turuan sila, at nagpasalamat sila nang sabihin nitong ituturo niya rin sa kanila kung paano gumawa ng mga armas. Sinabi ni Gobrong maliit na bagay lang iyon at dito sila nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan. Hindi sigurado si Gobro pero pakiramdam niya ay nakikita niya ang landas na kanyang tatahakin sa bagong mundo na ito. Walang tigil siyang kumain para lumakas. Tapos ay pamumunuan niya ang mga kasama upang makamit ang layuning nagpangiti sa kanya. Makalipas ang 4 na araw, sinabi ni Gobrong marami pang dapat matutunan. Nagsanay sila at nagulat si Gobro nang makita niya si Gobmi nang hindi sinasadya. Sa ika-17, lahat ng mga kababaihang bihag ay tinapos ang sarili, at nagdaos ng tahimik na memorial si Gobro kasama si Gobji. Pagkatapos ay ang D24 kung saan sinasanay ni Gobro ang mga goblin. Samantala, kumakain rin siya ng mahuhusay na kalabang kanyang nakakaharap at natututo ng maraming bagong abilidad. Bigla namang may isang grupo ng mga goblin ang lumapit. Naghanda si Gobrong protektahan ang lahat, ngunit pinigilan siya ni Gobjit ipinaliwanag na sila ang mga raider. Nagulat si Gobro nang malaman niyang sila rin ang mga ama ng henerasyon ni Gobro ng mga goblin. Ang mga raider ay nakahuli ng isa pang grupo ng mga kababaihan, at ang masasamang goblin ay natuwa dahil ang huling batch ay nawala. Lumalabas na ang DNA ng goblin ay napakalakas, na ang pagsiping sa ibang species ay nagreresulta pa rin sa mga goblin. Naiintindihan ni Gobro ang instinct na magparami, ngunit hindi ibig sabihin ay ayos lang ito sa kanya. Hiniling niyang siya ang mag-aalaga sa mga kababaihan, ngunit hindi ito nagustuhan ng mga raider. Ang henerasyon ni Gobro ng mga goblin ay handa siyang ipagtanggol at dito nagkaroon ng dibisyon sa grupo. Biglang dumating ang 2 babaeng goblin upang sabihan ang 2 panig na tigilan ang kanilang pagtatalo. Ang mga ito'y sila Hobsato at Hobsi. Nagmungkahi sila ng napakagandang ideyang magkaroon ng laban ang mga pinuno ng 2 henerasyon kung saan ang panalo ang bahala kung anong gagawin ng ngayon. Gusto ng raider na turuan si Gobro ng leksyon at pumayag din si Gobro sa laban. Ang laban ay natapos naman agad nang gumamit si Gobro ng misteryosong sinulit. Hindi nila naintindihan ang ginawa nito at ipinaliwanag ni Gobrong lumalabas iyon sa katawan niya. Pagkatapos ay naisip niya ang natutunang abilidad para makalikha ng silk ng gagamba na kanyang nakuha pagkatapos kumain ng demonyong gagamba. Namangha ang mga babaeng may gaya niyang ipinanganak habang wala sila't inanunsyo ni Gobro ang opisyal niyang katayuang bagong pinuno ng nayon. Tinanong niya kung may problema sila doon ngunit walang nagpa siyang kumontra sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Gobro sa mga taong ipinag-utos niyang huwag silang gagalawin. Wala rin siyang gagawin at hahanap sila ng panahon upang ipadala sila pabalik sa nayon ng tao. Napaisip ang mga babae kung may kailangan silang gawin at lumalabas na may iba ring layunin si Gobro sa kanyang mga aksyon. Nais niya ang kaalaman ng mga tao. Nagtanong si Gobro sa kanila, at natutunan niyang ang mga babae ay bahagi ng paglalakbay ng ang mga goblin ay sumalakay sa kanila. Ang lahat ng mga lalaki ay tinapos at ang 5 babae lang ang nakaligtas. Sa ika-28, nagulat si Gobro nang makitang masaya ang mga babae. Napagtanto niyang hindi pa sila lubos na maayos pero nagpapakita sila ng positibong pananaw dahil pinapadali nito ang mga bagay. Nagluto si Gobro at umaasa siyang makakatulong iyon. Kasama sa mga babae ang 2 magkapatid na kusinero pati mananahi. Ang may salamin ay isang alkemista, at ang malilimuting babae ay isang appraiser at panday. Ang babaeng may pulang buhok ay bagitong mandirigma kaya nagpasya siyang isali ito sa pagsasanay. Sinanay ni Gobro ang lahat at pinagagalitan sila kapag sila ay napapagod. Sa mga sumunod na araw, nakatuon siya sa pagsasanay ng grupo kaysa sa pangangaso at dinikdik sa kanila ang mga bagong patakaran. Ang ika-31 ay maulan, kaya nagkaroon si Gobro at Gobkichi ng matinding sparring habang namamangha ang lahat. Noong gabi, naramdaman ni Gobro na isang grupo ng goblin ang lalabag sa patakaran tungkol sa kababaihan. Hiniwa ni Gobro ang isa sa mga goblin at pinabagsak ang mga natitira. Pinaalala niya ang mga patakaran at pinarusahan ang isa sa kanila sa pagsagot sa kanya. Humingi ng tawad si Gobro sa mga babae at umiyak ang redhead sa kanya. Dumating ang ibang goblin kaya inutusan niya si Gobkiching dalhin ang mga uslak na goblin sa labas. Sinabi niya rin kay Gobming tipunin ang ibang goblin upang makita ang gagawin niya.
Sa labas, pinadala ni Gobru ang mensahe nang gawin niyang halimbawa ang mga uslak. Binugbog niya ito ng walang tigil at tiniyak na nauunawaan ng lahat ang mga patakaran sa nayon. Ang mensahe ay nakuha ng lahat ng malinaw kaya pinaalis na sila nito. Huminto si Gobru nang malapit na niyang tapusin ang mga ito kung saan ang nagtamo ng pinakamalubhang parusang si Hobken ay pumanaw kinabukasan. Sa ika-32, ginamit ng grupo ni Gobru ang kanilang teamwork upang pabagsakin ang Three-Horned Horse. Medyo mahirap ito, ngunit nangangahulugan yung nakatanggap siya ng mga bagong kakayahan. Isa dito ang Tri-Burst at nakakapagbigay siya rito ng 3 atake sa isang bagsak lang. Nang gabing iyon, pumunta ang babaeng Redhead upang matulog sa kama ni Gobru na pagtanto niyang natroma ito sa pangyayari noong nakaraan. Pinagaan ni Gobru ang loob niya at pinayagang manatili kasama siya. Gayunpaman, nang magising siya ay natuklasan ni Gobrong sumali rin si Gobmi. Nang araw na yon, natuklasan nilang ang babaeng gobling si Gobi ay nag-evolve bilang Hobgoblin. Sa kabuuan, maganda ang naging takbo ng mga bagay. Pinamamahalaan ni Gobmi ang range unit at si Gobkichi na may armed forces. Si Hobsato ang nag-asikaso sa mobility-oriented force at si Gobi sa rear support na nakatuon sa mga gawaing bahay. Si Hobsi ang magiging kapitan ng Mage Force, ngunit sa ngayon siya pa lamang ang Mage sa kanilang nayon. Sa natitirang bahagi ng araw, iniwan ni Gobru ang pagsasanay sa mga kapitan at siya'y pumunta sa gubat upang mangaso ng ibang mga hayop. Sinubukan ni Gobru ang Demise Magic at nagulat siya kung gaano kalakas ito dahil madali niyang nilipol ang isa sa malakas na Treehorn sa isang atake. Pagkatapos ay napagtanto ni Gobrong nagpabaya siya dahil sa magic nang pumasok siya sa hilagang parte ng gubat. Doon niya natagpuan ang kakaibang lugar na puno ng dugo at naalala niya ang sinabi ni Gobji sa lahat ng goblin. Binalaan sila ni Gobjing huwag pumasok sa hilagang gubat sa anumang dahilan. Sa loob ay may nakakatakot na pulang halimaw na tinatawag na Red Bear. Ito ang kinalalagyan ni Gobru ngayon at nakita niyang madali lang tinapos ng halimaw ang isang Treehorn. Ang armor ng Treehorn ay lubhang mahirap basagin para sa kanila, ngunit tila wala lang iyon para sa osong ito. Biglang lumitaw ang pulang oso at alam ni Gobru na ang isang normal na tao ay marahil susubukan lang tumakas. Ngunit hindi normal na tao si Gobru. Gusto niyang labanan ito at kainin upang makita kung anong abilidad ang makukuha niya. Plano ni Gobrong gamitin ang bawat sandatang meron kaya nagsimula siya sa Phase 1 Demise Magic. Sa nayon, nababahala si Gobmi dahil matagal na niyang hindi nakikita si Gobru. Hindi rin siya nakikita ng iba kaya naman lalo lang siyang nag-alala. Pagbalik kay Gobru, nagulat siya ng isakripisyo ng pulang oso ang braso upang dumipensa sa kanyang Demise spell. Umatake ang oso ng sunod-sunod at naramdaman ni Gobrong ang refined skill armor na natanggap niya mula sa Treehorn ay hindi siya mapoprotektahan. Kailangan na ring sumugod ni Gobru kaya inatake niya ang ulo ng oso. Ngunit muli siyang nagulat nang hindi makatagos ang kanyang sandata sa bungo nito't pinalipad siya ng oso. Ginamitan ni Gobru ang oso ng kanyang sinulid ngunit nakalaya ito at nagpakawala ng malakas na hiningang apoy. Ang gubat ay nagliyab at kailangan niyang pagalingin ang sugat. Ang atake ay nakababahala dahil hindi pa nakakita o nakarinig si Gobru ng osong nagpapakawala ng apoy sa nakaraan. Ito ay mapanganib na kalaban kaya napagtanto ni Gobrong kailangan niyang maghandang tumanggap ng pinsala upang manalo. Kumilos uli si Gobru para sa isa pang atake at pinrotektahan ang sarili sa apoy. Ang halimaw ay may matigas na panlabas ngunit matalinong ginamit ni Gobru ang hiningang apoy ng oso at nagawang masaksak ito ng diretso sa bibig. Natuwa si Gobru sa sarili, ngunit nagulat siya nang malamang hindi pa yon sapat. Pinaatras siya ng oso at ginawa niya ang makakaya upang limitahan ang pinsalang natanggap. Marami pa ring pinsalang natanggap si Gobru mula sa malakas na atake, kaya sinabi niyang ang laban ay tabla. Ang espada niya ay nasa loob pa rin ng bibig ng oso, kaya hindi na nito magamit ang hiningang apoy. Ang oso ay di pa rin nagpapakita ng senyales ng pagbagsak, ngunit si Gobru ay isang atake na lang mula sa katapusan. Sobrang dehado si Gobru, ngunit pinroklama ng baliw na lalaking magiging mas masarap lang ang kanyang pagkain dahil dito. Muling nakipaglaban si Gobru at nagawa niyang magbigay ng pinsala. Hindi yon sapat kaya sinabi niya sa osong gusto na niyang kainin ito at sumugod siya muli, ngunit makikita ditong nawalan siya ng braso. Sa ika-34, nanalo na si Gobru sa laban, ngunit halos hindi siya nakaligtas. Nagawa niya na ring makain ang oso at nakatanggap siya ng maraming katangian. Kabilang dito ang heavy damage at overpowering strength. Nahimatay si Gobru, ngunit muling makikitang nalampasan niya ang level values at nakamit ang lahat ng mga kondisyon. Dito na siya nag-evolve sa isang bihirang uri ng orga.
Nawawalan na siya ng malay kaya pinili na lang niya ang yes nang hindi binabasa. Sa ika-35, patuloy na kinain ni Gobru ang oso at nakakuha ng higit pang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang kutsilyong tila, mas maliit na't nagulat si Gobru nang mapagtanto niyang isa na pala siyang orga. Bumalik si Gobru sa nayon, ngunit natakot sa kanya ang lahat dahil inakala nilang sila ay inaatake. Naghanda silang tumakas at nagtaka sa pagngiti ng orga't hiniling nilang sanay andoon si Gobru upang iligtas sila. Swerteng nakilala siya ni Gobmi, ngunit sa halip na magulat sa ebolusyon ay nagalit siya rito dahil sa pagkawala ng napakatagal. Nasaktan niya ang sarili, ngunit pinagalitan pa rin niya si Gobru. Malungkot siyang nawalan ito ng braso, ngunit namangha ang lahat dahil natalo niya ang pulang oso. Si Gobji ang pinakanagulat dahil nagawa ni Gobrung talunin ang master ng hilagang kakahuyan pagkatapos lang ng isang buwan mula nang ipanganak. May mga tanong ang lahat para sa kanya, ngunit masaya si Gobrung nakaligtas siya at nakabalik sa bago niyang tahanan sa bagong mundo. Binaglaon, ang lahat ay namamangha pa rin sa ebolusyon ni Gobru dahil siya ay lumaki at mas malakas ng tingnan. Pinuntahan ni Gobru ang mga kababaihan, ngunit sinundan siya ni Gobmi pati ng redhead sa kung anong dahilan. Gaya ng inaasahan, natakot sila rito, ngunit nagawa niya silang pakalmahin nang ipaliwanag niyang siya iyon. Ngunit parang masama ang loob ni Gobmi at kinurot ang kanyang binti. Dismayado ang panday na makitang sinira niya ang palakol na ginawa nito, ngunit ipinakita niya ang kutsilyong ginawa gamit ang espesyal na spirit stone. Pinuri siya ni Gobru, ngunit natuklasan niyang naging mas madiin ang pagkurot ng mga babae. Ang kambal naman ay kailangan ng tulong sa pagluluto, kaya sinabi ni Gobrung aatasan niya ang ilang gobling tumulong. Namangha si Gobru dahil mabilis silang nasanay kasama ang mga goblin, kaya sinabi niya sa kanilang magiging mahusay silang mga asawa. Napaisip siya kung gusto nilang maging asawa niya at nahiya ang dalawa. Natuwa si Gobru sa ngiti nila, ngunit muli na namang nairita ang redhead pati si Gobmi. Nalaman rin ni Gobrung gumawa ang alkemista ng lason. Ito'y para talaga sa self-defense, ngunit ngayong may goblin na siyang pinagkakatiwalaan ay di na niya kailangan ito. Binuhat siya ni Gobru at natuwa sa kanyang ngiti, ngunit agad niyang nadama ang matinding galit na nagmumula sa ibang mga babae. Ginugol ni Gobru ang oras sa pagpapasaya sa mga babae, ngunit ngayoy pagod na siya. Sa ika-36, napagtanto ni Gobrung hindi na niya maaaring sanayin ang iba. Sobrang lakas na niya, kaya ang ibang goblin ay nauuwi sa kritikal na kalagayan mula sa pinakamahina niyang suntok. Kahit ang armor ni Gobkichi ay walang magawa. Habang ginagamot ang isang goblin, napaisip siya kung ayos lang si Gobkichi. Sinabi ni Gobkiching wala yon, bago mangaso, ngunit nararamdaman ni Gobrung tila may mali. Bukod roon, napansin ni Gobrung sinimulan na ni Hobsato at Gobming mangaso ng magkasama ngayon. Ang redhead ay nagsasanay ng mag-isa, at si Gobmi ay patuloy sa kanyang hilig sa pagmimina ng mga spirit stone. Kay Gobru naman, makikitang kaya pa rin niyang gamitin ang nawawalang brasong tulad ng slime dahil kumain siya ng slime dati. Napaisip si Gobru kung magiging ayos lang si Gobkichi, pero binanggit ni Hobsei na depende sa pagpupursigi ni Gobkichi. Nagtalo ang dalawa dahil nais ni Gobrung ibalik ni Hobsei ang kanyang aklat at iniisip niyang sa wakas ay makakapagpahinga na rin siya. Sa ika-37, nagulat si Gobi nang makita niya ang nilalang sa masamang kalagayan. Ginawa ni Gobru ang makakaya upang gamutin ito, ngunit marami nang nawalang dugo kaya napagtanto niyang kailangan niyang kumuha ng gamot mula sa alkemista. Maswerteng gumana yon, kaya ipinaliwanag nila kung sino sila sa munting carbuncle. Nagpakilala ang carbuncle bilang si Latana at sinabi niyang siya ay inatake ng mga tao. Ang bato sa ulo niya ay mataas na uri ng material, kaya ang presyo nito ay umaabot sa 1 bilyong ginto. Hiniling ni Latana sa kanilang tulungan siya at nakiusap sa kanilang tapusin ang mga taong sumalakay. Pamilyar rin si Gobru sa kasaysayan ng mga carbuncle. Ang kanilang master na si Velvet ay maalamat na sa lamang kirot nilikha niya sila upang bantayan ang lihim niyang yaman. Ipinaliwanag nila Tanang nang siya'y atakihin, ang core niya ay nabasag at ang buhay niya ay umigsi. Sa lihim na silid ng yaman matatagpuan ang mga maalamat na kagamitang kinolekta ni Velvet sa kanyang buhay. Sinabi nila Tanang galit ang master sa mga tao. Mas gugustuhin niyang mga goblin ang kumuha sa yaman kaysa sa mga adventurer na tao. Maaari nilang kunin lahat kaya nagpasya si Gobrung sila ipupunta. Binigyan siya ng bagong punyal ng panday at sinabihan niya ang mga babae na huwag mag-alala dahil hindi niya tatapusin ang mga tao. Ang trabaho niya ay upang paalisin lang sila, ngunit nagbabalang baka kailanganin niyang gumamit ng puwersa. Pagkatapos, nagtungo sila sa butas na ginawa ni Gobming papunta sa silid ng yaman. Nagpasya si Gobrung kumbinsihin ang mga taong umalis kaya pinagtago niya ang iba.
Natagpuan niya ang mga adventurer na hinahanap rin ang silid, ngunit iniisip nilang isa lang siyang karaniwang halimaw na kailangang tapusin. Umatake sila, ngunit agad silang nagulat dahil naramdaman niya ang presensya ng invisible nilang assassin. Ipinaliwanag ni Gobrong bahay iyon ng ibang tao at ang ginagawa nila ay pagnanakaw at pagpatay. Malinaw na wala silang konsyensya, kaya dinetermina ni Gobrong wala na silang pag-asa. Nagulat ang mga uslak na taong ang Orga ay marunong magsalita at sinabi ni Gobrong swerte nila dahil mayroon din siyang mabuting puso. Tumanggi silang makinig at sa halip ay inatake siya, ngunit madali itong iniwasan ni Gobru at muli niya silang pinaalis. Hindi sila nakinig kaya sinuri ni Gobru ang sitwasyon. May 3 tao sa likod ng hanay na gumagamit ng mataas na uri ng mahiwagang gamit. Sa kasamaang palad, malinaw kay Gobrong masyado silang umaasa sa level enhancement upang madagdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay hindi nakatulong sa kanila dahil ang kanilang pakikipaglaban ay kahabag-habag at madali silang tinalo ni Gobru. Biglang nagdiwang ang mage dahil iniisip niyang pinasabog niya ang ulo ni Gobru. Ngunit nagulat sila dahil malinaw na ang kanilang pag-atake ay ikinagalit lang ni Gobru. Pinahintulutan niya silang mabuhay, ngunit tapos na si Gobru sa pagiging mabait. Kinabahan ng mga tao nang mapagtanto nilang walang epekto ang level 3 magic spell nila. Inihayag ni Gobrong tapos na ang oras ng pagiging mabait. Sinenyasan niya ang ibang umatake at nagsimula silang kumilos. Nilabas ni Gobru ang punyal at sinabihan ang mga taong magsisi sa hindi pag-alis habang may pagkakataon. Pagkatapos, sinabi ni Gobrong tinapos at kinain nila ang mga adventurer. Ito'y nagbigay kay Gobru ng mga katangian tulad ng assassin, high wizard, at enchanter. Ngunit hindi lang iyon dahil may ilang mga high-level adventurer sa kanila at mayroon silang magagandang kagamitan. May bihirang singsing patibag na naglalaman ng maraming bagay kaya kinain rin ni Gobru ang mga ito. Nagkaroon din ng kakayahan si Gobrong masamon ang isang kahong maaaring imbakan ng napakaraming mga bagay. Pumunta sila sa silid ng yaman kung saan nagpasalamat sila Tana. Ipinaliwanag niyang si Master Velvet ay mahusay sa mga espiritu kaya maraming spirit stone ang maaaring imina doon. Hiniling niya ang magandang kalusugan kay Gobru bago magpaalam at maglaho. Medyo malungkot ang sandali kaya kinain na lang ni Gobru ang bato mula sa ulong iniwan nito. Nag-aalala si Gokichi kung ayos lang si Gobit, sinabi niyang ayos lang siya. Nag-alay sila ng katahimikan para kay Latana at pagkatapos ay nagpasya si Gobrong kunin ang lahat ng kayamanan at hatiin sa kanilang lahat. Namangha si Gobru sa kahon dahil marami pa rin itong espasyo kahit panilagay na nila ang lahat ng kayamanan dito. Ayaw ni Gobru sa ideyang iwanan ang katawan ni Velvet doon kaya sinunog niya ito. Dito'y may lumitaw na isang uri ng gauntlet. Sinubukan ito ni Gobru at nagulat siya nang dumikit ito sa kanya at nagsilbing kanyang bagong braso. Namangha ang iba nang makita ito at ipinakita ni Gobru kung anong nagagawa nito na parang sariling braso. Nang umalis sila, nagpasya si Gobrong magkaroon ng salu-salo para sa tagumpay ng misyon. Sa ika-38, sinuri ni Gobru ang lahat ng nakuhang yaman kasama ang panday, at natuklasang lahat ay sobrang bihira at makapangyarihan. Sa ika-39, ipinaliwanag ni Gobrong binigyan niya ang 10 hobgoblin ng mahikal na kagamitan. Pagdating sa kanya, pinili ni Gobru ang Vermilion Spear. Kasama ng 2 pang pinili niya, nangangahulugan iyong may 3 na siyang legendary artifact. Ang legendary ay pangalawa lang sa Phantasm class saranggot, sinasabing ang may hawak nito'y maaaring pamunuan ang buong bansa gamit lang ang isa. Di pagtagal, naghanap sila ng mga sangkap para sa Bersuk at natuwa si Gobrong makita ang naging paglakas ng lahat. Sa ika-40, nagpasya si Gobrong magkaroon ng torneo para sa magiging pinuno ng mga hobgoblin pero maliban sa kanya. Itinatag rin niya ang mercenary group. Sa ika-41, naghanap si Gobru ng mga halimaw na hindi pa niya nakikita. Ang una niyang nakita ay isang gintong gagambang naghulog ng tila mahahalagang bagay. Sa pagkain nito ay makakagawa na siya ng gintong sinulid na siguradong magagamit niya bilang mga palamuti. Ang sunod ay pulang usa, ngunit ang pagkain lang ng isa ay hindi nagbigay ng anumang katangian. Nagpatuloy siya at narating ang kakaibang puno. Pinaliwanag niyang sa mundong iyon ay may nilalang na tinatawag na Dryad. Ayon kay Gobji, inaakit nila ang mga lalaki mula sa matalinong species at ginagawang sariling nutrisyon. Puro babae ang mga Dryad at napakaganda nila na hindi makapagpigil ang mga lalaki kapag sila'y tinitignan. Kaya pinapaliwanag ni Gobru iyon ay dahil isa sa mga Dryad ang nagpakita sa kanyang harapan. Pinuri niya ang kalamnan ni Gobru at sinabing gusto lang niyang makipag-usap. Nahirapan si Gobrong kontrolin ang sarili, ngunit kinakailangan niyang gawin kundi ay gagawin siya nitong nutrisyon.
Kailangan niyang iwasan iyon at hindi siya pwedeng magpabaya. Nagpasya si Gobrong gamitin ang abilidad na hindi pa niya nagamit dati, ang libido. Matapos ang 5 oras na pagkain sa Dryad, nakuha niya ang katangiang Dryad's Blessing. Ang Dryad ay buhay pa rin kaya sinabi niya kay Gobrong bumalik agad, ngunit sinabi niyang babalik lang siya kung maisipan. Pagkatapos, naligo si Gobru sa lawa at bigla siyang napaligiran ng mga lizardmen. Ipinahayag niya ngayon ay hindi siya matatalo kaya mabilis niyang tinapos ang mga ito at pinabagsak rin ang isa pang halimaw. Sa ika-42, natuklasan ni Gobru ang 2 goblin gumagamit ng magic. Naging bahagi sila ng grupo ni Hobsey, ngunit ang mapanlinlang niyang ngiti ay ikinabahala ni Gobru. Paglaon, natutunan ni Gobru kung paano i-enchant ang sandata, ngunit tila ikinagalit ito ng panday. Sa ika-43, nagalit si Gobmi kay Gobru, ngunit walang nagpaliwanag kung bakit at sinabihan siyang gamitin ang ulo. Galit din ang redhead at tila galit din ang mga kambal dahil sinubukan nila itong pakainin ng may lason. Nagulat ang alkemistang ang tulad ni Gobrong sensitibo ay hindi ito napansin bago ibunyag na ang mga babae ay naiinis dahil sa selos. Alam nilang nakipagkita siya sa iba at nagulat siya nang malamang may mga marka ng halik sa kanyang leeg. Walang ideya si Gobrut sinumpa niya ang Dryad sa paggawa nito ng sadya. Nag-isip si Gobru ng susunod niyang hakbang ngunit nagulat siya nang ipaalam ng alkemistang pareho ang kanyang nararamdaman at binigyan siya ng halik. Umaasa siyang tatanggapin ito ang nararamdaman ngunit hindi iyon inasahan ni Gobru. Naisip niyang nakakatuwa yon ngunit biglang dumating si Gobming galit. Gusto niyang tratuhin siya ni Gobru ng pareho at ang mga babae ay dumating para sabihin rin yon. Sa labas ng silid, ipinaliwanag ni Gobing sinarado iyon ni Gobru para makapagtrabaho sila't nakakuha si Gobru ng mga katangian. Di naglaon, nadama ni Gobrong may papalapit at napagtanto na ito'y isang grupo ng maharlikang mga elf. Atakihin sila ng mga tao para sa kayamanan kaya dumating sila upang humingi ng tulong sa mga goblin. May masamang ugali ang lalaking elf ngunit nag-alok silang magbibigay ng pang-ilang buwang pagkain para sa kanilang nayon. Naisip ni Gobjing magandang alok iyon, ngunit tumanggi si Gobru. Hindi siya interesado sa sitwasyon at gusto lang niyang maging sinsero sila sa paghingi ng tulong. Naghanda ang lalaking atakihin si Gobru, ngunit binigyan siya ni Gobru ng matinding takot sa isang titig lang. Binalaan niya itong sabihin sa mga nakatagong archer na ibaba ang pana. Sinubukan nilang tirahin siya, ngunit wala silang tsansang saktan si Gobru. Pinahinto ng elf ang kanilang pag-atake, at ipinaliwanag ni Gobrong tinatanggihan niya sila dahil wala siya sa mood. Gayunpaman, ang mga goblin ay nakatira din sa gubat. Kung ang mga tao ay magdudulot ng problema, ay hindi siya tutol sa pagtutulungan. Namangha ang lahat ng gamitin niya ang maalamat na sandata upang bantaan ang lahat ng mga elf. Hindi pa naunawaan ni Gobru kung paano iyon gumagana, ngunit pag may sinaksak siya gamit ito, nakakalikha siya ng walang hanggang mga sibat na aabot sa 100 metro ang haba. Takot na tumakbo ang mga elf kaya umaasa si Gobrong matagal pa uli bago sila makita. Sa ika-45, tumugi si Gobru ng benteng gray slime. Ang pagkain ng kanilang core ay nagbigay sa kanya ng fluid regeneration pati ng auto-replication. Sinubukan ni Gobru ang auto-replication at nakalikha siya ng maliit na bersyon ng sarili mula sa dugo. Nakakakita rin siya mula ritong nangangahulugang nakakonekta ang kanilang pandama. Nagbigay ito ng magandang ideya kay Gobru. Sa ika-46, pinagawa niya ang mga babae ng damit at pinalagyan ito ng kanyang dugo. Dahil dito, ang mga damit ay maaaring maging transmitter kung sila'y nasa panganib. Sa ika-47, natuklasan ng isang scout ni Gobrong ang mga elf ay hindi natuto sa kanilang leksyon at bumalik. Ngayon, nagpakawala si Gobro ng malakas na sigaw mula sa kuweba at hindi nakagalaw ang mga elf sa matinding takot. Hindi man lang nagsalita si Gobro nang siya'y lumabas at hinuli sila. Ipinaliwanag ng leader ng elf na ang kawalan ng respeto ni Gobru ay nararapat na parusahan ng higit sa isang kamatayan. Gayunpaman, humingi ng tawad ang ibang elf sa hindi pagpigil sa kanilang boss. Nagdesisyon na si Gobru, ngunit ito'y marahas. Ang kanilang boss ay maaari ng ituring na patay, ngunit ang iba'y magkakaroon ng tsansang mabuhay. Palalabanin sila ni Gobru sa mga goblin at ang mga elf na mananalo ay mabubuhay. Ang desisyon ni Gobru ay patas dahil inihayag niyang kung gusto nilang mabuhay ay kailangan nilang lumaban gamit ang buong lakas. Sa huli, sa 23 na mga elf ay 6 sa kanila ang natalo. Ang 6 ay puro mga lalaki, ngunit inamin ni Gobrong binago niya ang mga laban dahil ayaw niyang makita ang mga babaeng matalo. Kinain ni Gobru ang mga talunan at nakakuha siya ng mga kakayahan. Inihayag ni Gobru sa mga nakaligtas na sila ngayoy mga bilanggo.
Akala nila'y pakakawalan sila, ngunit pinaalala ni Gobrong sinubukan pa rin nilang tapusin ang mga goblin. Iniisip ni Gobjing ang mga bilanggong elf ay magiging libangan, ngunit pinaalala ni Gobru ang patakaran sa paggalaw ng mga bilanggo. Nangako si Gobjing makikinig sa pinuno, ngunit nagmakaawa dahil desperado. Pagkatapos, nagtungo si Gobru upang ibigay ang huling parusa sa leader ng elf. Sa ika-48 ay naabot na ni Gobkichi ang level 100. Sa ika-49, namangha ang lahat sa pag-evolve ni Gobkichi sa isang espesyal na baryante. Ang kanyang mapulang kulay ay bunga ng biyaya mula sa demigod ng apoy at ang kanyang Iron Heart Skin ay biyaya mula sa demigod ng digmaan. Pinaliwanag ni Gobkiching hindi nagkaroon si Gobru ng kasparing mula nang siya'y maging isang orga at nag-aalala si Gobkiching hindi niya ito mahahabol. Pero iba na ngayon si Gobkichi, kaya nagspar sila sa labas. Dinumina pa rin ni Gobru ang laban, ngunit nakakagulat na nakakasabay si Gobkichi. Nanalo pa rin si Gobru, ngunit ipinakita ng laban na talagang si Gobkichi ang kanyang karibal. Nang gabing iyon ay pagod si Gobru at nakaharap niya ang isang figura. Humingi ito ng tawad at nagbigay kay Gobru ng regalo dahil yun lang ang kanyang magagawa. Nagising si Gobru, ngunit wala siyang ideya sa nangyari. Sa ika-51, napaisip siya kung si Gobkichi ang inspirasyon ng iba dahil may 4 ng hobgoblin. Ang isa pa ay angkop maging mage at ang isa naman ay cleric. Ang pangalan ng cleric ay Gobji at nangako itong magpapagaling ng marami. Nag-evolve rin si Hobsi at napunta sa Lord family bilang isang half spellord. Ang mga spellord ay hindi karaniwang may marka tulad ng nasa braso niya at napansin ni Gobrong tulad ng nasa katawan niya. Napupuno ng mana si Hobsi, kaya nais niyang subukan ang lakas sa labas. Nagpamalas siya ng matinding kapangyarihan at nakakamanghang fire attack bago sabihing maaari siyang gumawa ng 20 pang ganoon. Nakakamangha yun, ngunit ang mas nakakagulat ay half spellord pa lang siya ngayon at marahil ay magiging ganap na spellord pa siya sa susunod na pagkakataon. Binigyan siya ni Gobru ng bagong gamit na tugma sa ebolusyon at sinabi sa nagsiselos na si Hobsatong makakahabol rin siya. Napagtanto ni Gobrong ang mga ebolusyon ay madalas nang nangyayari at iniisip niyang siya ang dahilan kung bakit. Ang kapaligiran ng mga goblin sa una nilang buwan ay may malaking epekto sa bilis nilang lumaki. Natutuwa siyang lahat ay mas lumalakas ngayon, ngunit aminado si Gobrong hindi lahat sa nayon ay ganoon kaswerte. Sa ika-52, ipinahayag ng matatandang mga goblin ang kanilang pagkadismaya. Ginagawa ng kanilang henerasyon ang lahat ng makakaya, ngunit nahihirapan silang sumabay sa mga batang goblin. Nagpasya silang umalis sa nayon at nagulat sila nang hindi tinapos ni Gobru ang kanilang mga buhay sa pagtataksil sa kanya. Ipinaliwanag ni Gobrong wala naman silang ninakaw kaya nasa kanila kung gusto nilang umalis. Lalo pang nakakagulat na binigyan sila ni Gobru ng regalo sa pag-alis. Ito'y mahikal na kutsilyong gawa sa mithril at napakatalas ng talim. Sa ika-53, natagpuan ni Gobru ang isang taong tinapos ng isang orc. Wala na itong pag-asa, ngunit pagkatapos siyang kainin ni Gobru ay natuklasan niya ang kakaibang abilidad. Umaasa siyang ang maayos na paggamit nito'y ikararangal ng tao. Ang abilidad ay tinatawag na Monster Tamer. Nang gabing iyon, sobrang saya ni Gobru nang ipakita ng alkemistang nakagawa siya ng mainom na alak. Sa ika-54, inihayag ni Gobrong ang nakaraang henerasyon ng goblin ay umalis na't sinabing pahihintulutan ang ibang gustong sumama. Walang ibang gustong umalis kaya nagsalo-salo sila. Sa ika-55, naisip ni Gobrong gumawa ng hikaw gamit ang kanyang dugo upang maging mga kagamitan nila para sa komunikasyon. Sa ika-56, natuklasan ni Gobrong perpekto ito kaya ginawa niya rin ang lahat. Sa ika-57, pinabagsak ni Gobi ang isang treehorn at sinubukan ni Gobru ang Monster Tamer na nakuha niya mula sa tao. Gumana ito ng perpekto at ang treehorn ay naging una nilang alaga. Sa ika-58, makikita si Gobrong mayroon na ding kulay abong oso. Ang pinuno ng mga lobo ay naging alaga niya rin at bantay para sa mga kababaihan. Sa ika-59, nakaranas si Gobru ng matinding gulat. Ang babaeng may pulang buhok na nooy napakahina ay naging malakas ng mandirigma. Habang kumakain, nagulat si Gobru nang malaman niyang nagkaroon ito ng bagong trabaho. Paglaon ay ipinamalas niya ang husay sa pangangaso at ipinaliwanag ni Gobrong siya'y isa ng Shadow Soldier. Kailangan niya ngayong kumain ng mga halimaw o mamamatay siya. Gayunpaman, nagdudulot ito ng kakaibang paglaki. Paglaon, sinabi kay Gobrong ang mga tao ay umaatake sa mga goblin sa gubat kaya naisip niyang malapit na ang panahon para sa digmaan nila at ng mga tao. Sa ika-60, nadama ni Gobrong ang mga kobold ay sinusundan ng bagay na hindi niya ma-detect sa kanyang search ability.
Nang makarating ang mga kobold sa kuweba, natuklasan nilang ang sumusunod ay mga mahikal na kalansay. Sinubukan ng mga archer ni Gobming panain sila, ngunit wala itong epekto. Napakarami ng mga kalansay, kaya nangangamba si Gobkiching lubhang magiging masama ang mga bagay. Dahil sa search ability ni Gobru ay nakita niya ang malaking senyales sa likod ng mga kalansay na marahil ang lumikha sa kanila. Sinubukan ng ibang labanan ang mga kalansay, at dahil sa atake ni Hobsato ay may napagtanto si Gobru. Ang paghiwa sa kalansay ay hindi gumagana, ngunit ang pagdurog sa kanila ay epektibo. Binaba nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang durugin ang mga kalaban. Ngunit napakarami pa rin ng mga ito, kaya nagpasya si Gobrung kailangan na niyang tapusin ang laban. Nagsimula siyang magbilang sa isipan habang sinusugod ang hukbo ng kalansay. Natapos niya ito ng 3 segundong mas maaga, ngunit nagtagumpay siyang wasakin ang lumilikha ng mga kalansay. Ang pagkain rito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang magsamon ng lower undead pati ng high-tier equipment materialization. Pagkatapos, humingi ng tawad ang mga kobold sa pagkakamali. Aksidente nilang nahukay ang yaman ni Velvet na sinakop ng mga goblin at dito nagising ang tagapangalaga nitong ang Greater Skeleton. Dahil desperadong makaligtas, tumakbo sila patungo sa kuwebang pag-aari ni Gobrung naging kilala bilang nakakatakot na itim na orga. Tinawag ng mga kobold si Gobru bilang Panginoon, ngunit pinunto niyang marami siyang tinapos na kauri nila. Pero lubos silang nagpapasalamat sa pagligtas sa kanila at nauunawaan nilang ang malakas na kumakain sa mahina ay batas ng kalikasan. Utang nila ang buhay sa kanya, kaya ipinahayag nilang ang mangyayari sa kanila ay nakasalalay na kay Gobru. Naintindihan ito ni Gobru at pinatingnan ang mga sugat nila sa cleric. Pagkatapos, tiningnan ni Gobru ang lahat roon sa kuweba. Wala siyang ideya kung paano, ngunit nagtipon siya ng interesanteng mga individual. Sa ika-61, nangaso si Gobru kasama si Gobkichi at nakakita sila ng 12 armadong tao. Sinundan nila ito at ginamit ni Gobru ang kakayahang mapakinggan sila. Natutunan niyang balak dukutin ng mga tao ang anak na babae ng pinuno ng mga elf. Ngunit isang elf ang nagbigay ng impormasyon. Pagdating ng anak ng pinuno mula sa pistay, sinimulan ng mga tao ang pag-atake. Tinapos nila ang marami sa mga bantay at nakuha ito. Masama sa pakiramdam ni Gobru kung hahayaan lang niya ito, kaya niligtas niya ang babae at kinulong ang mga tao. Sa ika-62, natuklasan niyang ang hukbo ng tao ay kikilos sa loob ng 20 araw. Kinain niya ang 12 tao at nakakuha ng maraming abilidad. Nang magising ang babaeng elf ay natakot siya kay Gobru. Napansin niyang may pakpak itong hindi karaniwan sa mga elf. Sinubukan ni Gobrung pakalmahin siya, ngunit nagpanik ito dahil akala niya ay gagawa ito ng masasamang bagay. Sa huli ay kumalma siya pagkatapos uminom ng tsa, ngunit nagalit siya nang ipahayag ni Gobrung hindi niya nailigtas ang kanyang mga bantay. Sinisi siya nito sa panonood lang ng pag-atake, ngunit ipinaliwanag niyang wala siyang kinalaman sa digmaan ng tao at elf. Ibinunyag niyang may isang traitor sa mga elf, kaya dapat niyang mas ikagalit iyon. Di nito nakontrol ang pag-iyak kaya sinabihan siya ni Gobrung magpahinga bago siya ihatid pauwi. Nang gabing iyon, pinaalala ni Gobru sa matandang lalaki ang mga patakaran. Sa ika-63, hinatid na nila ang elf. Ipinaliwanag niyang ang mga pakpak ay nasa mga high elf, ngunit karaniwan itong tinatago sa loob ng katawan. Hindi ito dapat ipakita sa iba, ngunit hindi pa siya gaanong sanay rito, kaya kung minsan ay lumalabas ito. Nang marating nila ang nayon ng elf, naramdaman ni Gobru ang 25 na archer na nakatutok sa kanyang may mithril arrowheads. Maswerteng ipinaliwanag ng anak ng pinuno na niligtas siya ng orga. Nagpasalamat ang pinuno, ngunit ipinaliwanag ni Gobrung hindi niya yon ginawa dahil sa kabutihang loob. Gusto niya ng gantimpala at iniisip kung paano ipapakita ng pinuno ang tingin sa kanilang uri, at dito magkakaroon ng tsansa si Gobrung intindihin ang pagpapasya ng pinuno. Ang gantimpala ni Gobru ay tinatawag na failed note. Ito'y kayamanan ng pamilya at mahikal na bagay. Nagulat ang anak na ibibigay ito kay Gobru, ngunit ipinaliwanag ng pinunong maliit na kabayaran niyon para sa kaligtasan niya. Natuwa si Gobru dito, kaya bilang kapalit, inalok niya sa mga elf ang impormasyon sa galaw ng hukbo ng mga tao. Ang dalawang grupo ay magkasundo na, at nagbigay pa ang mga elf ng kagamitang mithril sa mga goblin. Nagtanong ang pinuno kung alam nila ang tungkol sa grupo ng ilit nilang mandirigmang nawawala, ngunit nagpanggap lang si Gobrung wala siyang impormasyon sa kanila. Nagbigay rin ang pinuno ng alak bilang regalo, kaya nangako si Gobrung tutulungan sila kapag kailangan. Nang gabi ay hindi siya makapaniwala kung gaano kasarap ang alak. Sa ika-64, nagulat si Gobru nang malaman niyang umangat si Gobni patungo sa isang dhampir.
Bukod dito, may 8 ring mga bagong hobgoblin. May mga bagong kakayahan rin si Gobmi. Binigyan siya ng Diyos ng Yelo ng kakayahang lumikha at manipulahin ang maraming yelo. Ang Evil Eye rin niya'y inaakit ang mga kaaway upang labanan ang isa't isa. Tila pamilyar si Gobru sa anyo nito, ngunit hindi siya sigurado. Nag-evolve rin si Gobi at ngayoy half-Earth Lord na siya. Ang mga Earth Lord ay may kakayahang manipulahin ang lupa. Maaari rin niyang palakasin ang katawan at gumamit ng lightning magic para sa gems. Pagdating kay Hobsato, siya ay isa ng half-bloody Lord. May kakayahan silang kontrolin ang dugo at gawin itong sandata. Bukod dito, lahat ng mga nag-evolve na goblin ay nagkaroon ng mga marka sa iba't ibang mga lokasyon. Sinasabing nagbibigay iyon ng kapangyarihan, kaya gusto ni Gobrong pag-aralan ito. Dahil sa lahat ng kanilang ebolusyon, binigyan sila ni Gobji ng bagong pangalan. Makikita naman ang chart na nagraranggo sa mga lahi base sa kapangyarihan. Ang Orga ay pang-5 sa likod ng Dhampir at Lords. Alam ni Ogrung hihingi sa kanila ng tulong ang mga elf kapag nagsimula na ang laban sa mga tao. Nagpasya siyang kailangan nila ng maraming asset, kaya nagbigay siya ng hikaw pang komunikasyon sa mga bagong kasama. Tumanggi ang mga bihag na elf rito dahil labag sa kaugalian nilang maglagay ng dekorasyon sa kanilang tenga. Sinubukan pa rin ni Ogrung baguhin ang kanilang isip. Pagkatapos ay pinasali niya ang mga bagong kasama sa pagsasanay. Ginamit niya ang kakayahang masamon ang lower undead. Sinamon niya ang mga kalansay upang magkaroon sila ng kasparing. Binago ito ni Ogru at sinamon silang nakasuot ng mga armor. Pag mas maraming armor ay kadalasang mas mataas ang kalidad nito. Nahirapan ng mga elf at natalo sa kanilang laban, ngunit natuwa pa rin si Ogru dahil ang grupo ay nakabuo ng tiwala. Sa ika-65, natutunan ni Ogrung sa mas kaunting mana ay makakagawa siya ng mga karaniwang kalansay, zombie, at ibang undead. Napaisip siya sa lasa nila, ngunit napagtantong hindi sila maaaring kainin. Pero mahusay sila sa pagsasanay at sa pagkuha ng karanasan. Napuripika sila ng araw sa loob ng ilang segundo, kaya medyo sagabal na hindi sila nagagamit tuwing umaga. Ang grupo ngayon may higit ng 100 miyembro. Ang mga kobold ay nasa mababang posisyon, kaya kailangan nilang mas magtrabaho kumpara sa iba. Nag-alala si Ogrung masyadong maraming kinakain si Gobfung sirang karne, ngunit gustong-gusto niya iyon. Sa ika-66, sinabihan ni Ogru si Earthy na isara ang kuwebang pinanggagalingan ng mga kalansay. Inutusan niya rin ang mga kobold na mga aso upang makakuha sila ng mas maraming lobo. Mabilis kumilos ang mga kobold kaysa sa inaasahan niya at nakakuha sila ng 20 lobo. Sa pag-uwi, nakatagpo sila ng malakas na baboy ramong winasak ni Earthy. Paglaon, sinabi ng panday na pinalakas niya ang nasirang palakol ni Ogru habang lumalaban sa pulang oso. Binago niya ang buong sandata gamit ang alloy ng Spirit Stone, Bakal, at Mithril. Namangha si Ogrut ibinunyag ng babaeng panday na lumakas rin siya at naging Elemental Smith. Sa ika-67, ibinunyag ni Ogrkiching noon pa siya may gusto kay Earthy. Alam na ito ni Ogru kaya sinabi ni Ogrkiching kailangan niya ng tulong dahil hindi niya alam ang gagawin. Nag-isip ng plano si Ogru para sa kanya. Gusto niyang may gawin si Ogrkiching ng gabing iyon at umaasa siya sa magandang balita bukas. Nang gabing iyon, umamin si Ogrkichi kay Earthy at tinanggap naman niya ito ng mabuti. Kinabukasan, naramdaman ni Ogrkiching sobrang gaan ng pakiramdam niya at mas malakas habang nakikipaglaban kay Ogru. Mas nakakatama rin siya ng mga atake, ngunit natutuwa si Ogrung maganda ang nangyari sa kanyang kaibigan. Lumalabas na kinausap ni Earthy si Dami tungkol dito, kaya hinanda ni Ogru at Dami ang plano para sa kanila. Sobrang lakas at puno ng enerhiya si Ogrkiching kinailangan ni Ogrung makipagpalit sa itim na kalansay sa kanilang sparring. Pagkatapos, nagtungo sila Ogru para mangaso. Nakatagpo sila ng mga halimaw na insektong hindi pa nakikita noong dumagdag muli sa kanyang kakayahan. Ang pinaka-interesante ay ang tinatawag na exoskeleton. Ginamit ito ni Ogru at nagulat siyang naging tulad siya ng mga superherong may kakayahang mag-transform. Ang bagong exoskeleton ay napakatibay rin. May kakayahan itong ayusin ang sarili at ikalat ang impact. Medyo sobra ito para kay Ogru, ngunit para kay Dami ay ayos ang itsura nito. Sinubukan ni Ogrung palitan ang suot, ngunit napunta lang siya sa kanyang pangkaarawang damit. Lumalabas na ang normal niyang ginamit ang pinagmulan ng exoskeleton. Nang hinayang siya dahil gusto niya iyon sapagkat mula pa ito sa balat ng pulang oso. Natuklasan rin ni Ogrung nakakamangha ang kakayahan ng exoskeleton dahil sa pagkakaroon nito ng 5 anyo. Isa na ang pulang oso, kaya maaaring magrehistro ng 4 pa. Nag-isip si Ogru at nagpa siyang gusto niya ng anyong para sa himpapawid at dagat.
Kaya nagrehistro siya ng anyo ng insektong maaari siyang lumipad gamit ang mga pakpak. Medyo nahirapan siyang kontrolin, kaya kailangan niya pang magsanay. Malakas ang ulan sa ika-69, kaya nais ng Redhead na makipag-sparring kay Ogru. Patuloy siyang lumalakas at humihiling rin ng mga karagdagang pagsasanay kamakailan. Naalala ni Ogru noong dating para pa lang siyang isang tuta, ngunit ngayon ay tila isa ng matandang Doberman. Sa babaeng panday naman, siya ay nakikipagkita sa mga elf para mag-isip ng mga ideya para sa mga bagong armas. Siya ay nagde-develop ng isang uri ng crossbow, ngunit ang mga test ay nagtagumpay, kaya hiniling ni Ogrung magpatuloy na sa paggawa nito. Binigyan naman siya ni Ogru ng mga materyales upang makagawa ng bagong armas para sa kanya. Ang magkapatid ay nakatanggap din ng bagong titulong mga head chef. Hiniling ni Ogrung gayahin nila ang mga dating pagkain tulad ng mga potato chips. Pagkatapos, nakipagpulong si Ogru sa alkimista tungkol sa paggawa ng mahikal na mga bagay. Ipinakita niya ang isang nilikha niya mula sa itim na kalansay. Ito ay isang butong may kakayahang gawing yelo ang sinumang masasaksak nito. Nahuli ng ibang babae si Ogrung yakap ang alkimista, subalit hindi niya pinaliwanag ang nangyari. Sa ika-70, dumating ang mga elf sa ngalan ng kanilang pinuno. Dumaan ang mga elf sa dating mga kasama, ngunit ang mga hikaw ni Ogru ay may epekto ng pagpapanggap na nagpapakitang sila'y mga dark elf. Iniulat ng batang elf na ang mga tao ay nagsisimula ng kumilos. Hindi ito kayang harapin ng mga elf ng mag-isa, kaya kailangan nila ng tulong ni Ogru. Baliwala sa kanila ang presyo, dahil nais lang ng punong elf na tuluyang puksain ang kaaway. Gayunpaman, ang kasunduan ay mapapawalang bisa kung aatras si Ogru. Tinanggap ni Ogru ang trabaho, ngunit sa ilalim ng kanyang mga termino. Sinabi ni Ogru sa batang elf na bigyan ang pinuno ng pulseras para sa komunikasyon. Ang impormasyon ay mahalagang sandat at mayroon ng mga blood menace si Ogru sa kakahuyan. Tinipon ni Ogru ang lahat at ipinahayag na oras na upang gamitin ang lahat ng kanilang pinagsanayan. Mula sa araw na yon, sila ay magiging mercenary company na. Silang lahat ngayon ay profesional ng mandirigmat na gustuhan ito ng lahat. Napagpasyahan ni Ogrung sila ay tatawaging Parabellum Mercenary Company. Sinabi niyang ihanda nila ang sarili para sa laban dahil oras na para magtrabaho at sinigaw nila ang Parabellum. Sa ika-71, ginawa ng Parabellum ang una nilang trabaho. May 36 silang miyembro at sa tulong ni Spellsy, ang kanilang mga alaga ay sumamat nagbigay ng kabuuang bilang na 73. Maaga silang nagtungong batay na rin sa impormasyong nakuha ng isa sa mga mini ni Ogru. May barikada sa base ng mga tao, ngunit ginamit ni Ogru ang katangian sa pilak na braso upang sirain ito. Pagbagsak ng barikada, ginamit ni Earthy ang kakayahang kontrolin ang lupa upang isara ang mga tatakasan ng mga tao. Si Damit Spellsy naman ang nagmando sa organisadong mahikal na atake. Isang hukbo ng kalansay ang sinamon ni Ogru at sinundan pa ito ng sibat para sigurado. Gayunpaman, nagulat siyang hindi sapat ang lahat ng ito upang puksain ang mga tao. Babaeng kabalyero ang namumuno sa depensa, kaya nagpakilala si Ogru gamit ang sigaw. Nakita ng mga taong kontrolado ng itim na orga ang mga undead, kaya ipinahayag ng babaeng kabalyerong magkasama nilang pababagsakin ito. Sinimulan ng mage ang pag-atake, at natuwa si Ogru nang pataasin ng kabalyero ang kanyang bilis. Pinuri niya ang kakayahan nitong suriin ang sitwasyon at pinuri ang manang ibinalot niya sa sarili. Kahit ang plano nitong dukutin ang puso niya ay mahusay. Gayunpaman, hindi ito sapat dahil pinaatras lang siya ni Ogru. Sinabi ni Ogrung gusto niya ang nakikita, kaya silang lahat ay mabubuhay bilang mga bilanggo. Tumanggi ang babaeng makinig at gusto niyang tapusin ang sariling buhay. Pinuri siya ni Ogru, ngunit sinabi nitong kung nais siyang maging bilanggo nito ay kailangang ipakita ni Ogru ang lakas. Kung matatalo, kahit ano'y maaaring gawin ni Ogru. Inutos ni Ogru sa grupong puksain ang lahat maliban sa babaeng kabalyero, sorcerer, priestess, at ang nagliliyab na swordswoman. Dapat silang kunin ng buhay, ngunit ang iba'y maaaring puksain at kainin. Dito ipinaliwanag ni Ogrung ang sumunod na nangyari ay isang panig na laban. Ang evil ay ni Dami ay nagdulot sa grupo ng mga sundalong labanan ang isa't isa, at pinabagsak ni Overkichi ang iba pa. Ginamit ni Bloodsato ang kakayahang gawing sandata ang dugo, at kay Earthy ang sariling abilidad. Sa huli, nagawa nilang matalo ang kalabang wala sa kanilang nasawi. Gayunpaman, nagawa ng kabalyerong maabot si Ogru ng isang beses. Halos walang pinsala ang atake niya, ngunit ang maabot lang si Ogru ay nakakamanghana. Biglang naghanda ang mage para sa isang atake at pinakiusapan ang kabalyerong lumayo. Alam ni Spellsy na ang atake ng mage ay isang 5-level spell
at natatakot siyang baka hindi ito kayanin ni Ogru. Ang mas malala pa dito ay isasakripisyo ng kabalyero ang sarili upang tiyaking matatamaan si Ogru ng mahikal na atake. Humingi ng tawad ang mage dahil hindi na niya mapigilan at pinakawalan na ito. Gayunpaman, inihayag ni Ogrung may isa pa siya dahil wala siyang balak tapusin ang kabalyero. Namangha ang kabalyero nang makita niyang lumikha ng mahikal na panangga si Ogru. Namangha rin si Spellsea kay Ogru dahil ito ay nangangailangan na mapagsama niya ang 3rd level Demise Magic, Vacuum Shield sa pilak na braso, at iba pang kakayahan. Kailangan gumamit ni Ogru ng marami, ngunit napigilan niya ang Dragon Spell Attack. Nagtagumpay ang grupo ni Ogru at sinabi niyang ang pagkuha ng maraming mandirigma bilang bilanggo ay malaking bagay. Nagpista si Ogru at nakakuha ng napakaraming mga kakayahan. Pagkatapos, nagdiwang ang mga elf sa tagumpay. Pinuntahan ni Ogru ang mga bagong bilanggong hindi mabuti ang lagay. Sa ika-72, ipinaliwanag ni Ogrung dahil sa mga hikaw ay hindi magagawa ng mga taong magsinungaling o maglihim. Dito sila nakakuha ng maraming impormasyon. Hiniling ng matandang elf ang impormasyon at nag-alok ng alak bilang kabayarang tinanggap agad ni Ogru. Sa tulong ng bagay na ipinadala ni Ogru, nakapagpasa siya ng impormasyong galing mismo sa mga bilanggo. Kasama dito ang mga nakatagong rutang ginagamit ng mga tao sa pang-ambush. Plano ng mga taong gamitin ang kanilang bilang upang pigilin ang mga elf mula sa iba't ibang direksyon. Sa tulong ng kaalamang ito, inikutan ng grupo ni Ogru ang mga ruta at naglagay ng mga patibong at nag-abang. Ang mga tao ay pinamumunuan ng mga armored knights na may bilang na aabot sa 500. Dagdag pa roon, mayroon ding 100 mga wizard. Pinaliwanag ni Ogrung magiging mahirap na laban yon kung haharap ng direkta ang mga elf. Gayunpaman, para kay Ogrut kanyang grupo ay halos para iyong target practice. Umatake si Ogrut, sinara nila ang mga tatakasan at ginamit ang mga bato upang bawasan ang kanilang bilang. Mula sa 500 knights ay bumaba ito agad sa 300. Ang mga patibong at pana ay nagpababa pa ng bilang hanggang sa mas mababa na lang ito sa 100. Namangha si Ogru nang ang pinuno ng mga knight ay sinabihan ang hukbong magtayo ng pader gamit ang anumang matagpuan. Ito ay nagdulot ng patas na laban, kaya ipinadala ni Ogru si Obrikichi upang labanan ang pinuno. Ang mga tao ay lumaban ngunit nagpadala si Ogru ng sapat na mga mandirigma upang tiyaking bawat knight ay mapuksa. Ang tanging tanong ni Ogru ay kung mapipigilan ni Obrikichi ang kanyang sarili. Nagsimulang durugin ni Obrikichi ang pinunot na pagtanto nitong lahat ng tungkol kay Obrikichi ay kabaliwan. Pinuri ni Ogru ang pinuno sa pakikipaglaban, ngunit sa huli ay nanalo rin si Obrikichi. Gaya ng lagi, nagkaroon si Ogru ng pista at nakakuha ng mga kakayahan. Pinunto ni Obrikiching naaalala niya sa pinuno si Ogru, ngunit hindi ito batid ng orga. Biglang lumitaw si Dami at inilantad na nais niyang dalhin ang magiging anak ni Ogru. Sa ika-74, iniisip ng mga bilanggong knight na mas nakakahiya sa kamatayan ang pagkakahuli sa kanila. Sinabi ng kanilang pinunong kumalma, ngunit dahil may pagkain at matutulugan sila at hindi naman ito ganun kasama. Pinunto ng mga knight na siya ay galing sa karaniwang pamilya, kaya hindi niya mauunawaang ang pagiging bilanggo ay kahihiyan sa mga maharlikang tulad nila. Sa huli, tinanong ni Ogru sa pinuno kung bakit inaatake ng mga tao ang mga elf. Lumalabas na nagsimula ang lahat ng kaguluhan mula sa prinsesang nagkaroon ng bihirang sakit na 99% ng mga kaso ay nauuwi sa kamatayan. Siya ay ipinagkasundo sa hari ng ibang imperyo, kaya ipinagutos niyang hanapin ang lunas. Dito nalaman ng mga tao ang sikretong gamot ng mga elf na nagmumula sa biyaya ng demigod ng mga kagubatan. Ang simula ng digmaan ay bunga ng kasakiman ng mga tao. Paglaon, nagulat si Earthy nang may nangyari sa panahon ng pagmimina. Napaisip ang lahat kung sila'y inatake, ngunit lumalabas na lumikha lang ang tubig ng isang mainit na bukal. Nagagalak na sinabi ni Ogru sa lahat na ito'y may kakayahang magpagaling at magalis ng mga kondisyon. Bukod roon, maganda rin ito para sa balat. Sinamantala ng lahat ang mga benepisyo ng bagong liguan at pinuri ni Ogru si Earthy sa paghuhukay nito. Sa ika-75, may bumabagabag kay Ogru, kaya naisip niya ang estratehiya sa pagsasanay gamit ang mga bilanggo. Ang ideya ay sanayin ng iba ang kanilang pamumuno sa pagsasagawa ng kunwaring laban kasama ang mga sundalo. Magbibigay sila ng mga utos sa kanilang mga sundalo at mananalo sila kung magtatagumpay silang talunin ang lider ng kalabang grupo. Si Ogru mismo ay nasa gilid at gumaganap bilang hurado. Halimbawa ay si Spellsing nagbigay ng utos sa depensa at si Dami naman sa mga archer. Magaling sa pamumuno si Damit Spellsing, ngunit hindi nakakuha ng anumang panalo si Obrikichi at Blood Sato.
Hindi maintindihan ng mga tao kung anong nangyayari dahil hindi makatwirang nagsasanay ng mga militar na galaw ang mga goblin. Inihayag ng pinunong pagod na siya sa pagwasak ng mga buto dahil umaasa siyang direktang haharap kay Ogru. Namangha si Ogru sa tapang niya. Gusto pa rin itong hamunin siya kahit lahat ng kanyang kasamahan ay laging talo, kaya nagkaroon si Ogru ng pagpapahalaga sa taong tinatawag niyang Steel Knight. Nagulat naman ito nang balutin siya ni Ogru ng mana. Pinaliwanag ni Ogrung dudurugin niya ito kung hindi magiging patas ang laban. Nagpakawala si Ogru ng kapangyarihan at dinanahan ang pinuno ng maging malinaw na handa itong makipaglaban. Nilabanan siya ni Ogru, ngunit wala talagang tsansa ang lalaking manalo, kaya dinurog lang siya ni Ogru. Ginamot siya ni Ogru at ipinahayag naman ni Ogrekiching gusto niya rin itong labanan. Habang nanonood si Ogru sa laban, nakita niyang dinanahan si Ogrekichi sa espiritu ng Steel Knight. Sa huli, ipinaliwanag ng lalaking galing siya sa lupain kung saan maraming demi-human, kaya madali sa kanyang makipag-usap sa kanila. Napansin ng Steel Knight ang malawak na hanay ng lahing tinipon ni Ogru, nakikita niyang maayos ang pag-organisa ni Ogru rito. Napaisip siya kung si Ogru ay ipinadala bilang banal na interbensyon. Nagbitiw ang lalaki sa pagiging knight dahil nais niyang lumaban para kay Ogru. Tinanggap ito ni Ogru, kaya hindi na siya bilanggot nagpa siyang gamitin ng maayos ang talento. Ginawa ni Ogrung kanyang apprentice, ang Redhead, at sinabing turuan ito ng human combat skills. Sa huli, sumang-ayon ang matandang elf na bitawan na ang mga sugatang tao. Gusto ni Ogrung malaman ang tungkol sa sikretong gamot na hinahanap ng mga tao at ibinunyag ng elder na ito ang gamot na binigay niya kay Ogru noon. Ang gamot ay tila isang malaking bagay at maaaring gamutin ang halos anumang sakit. Hindi makapaniwala si Ogrung binigay sa kanya yon, subalit ipinaliwanag nitong ang kanilang batas ay nagbabawal lang na ibahagi ito sa mga tao at hindi sa organg nagligtas sa kanyang anak. Ininom ni Ogru ang gamot sa unang pagkakataong nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Ito rin ay nagresulta sa kanyang magkaroon ng mga kakayahan sa panggagamot. Binigyan ni Ogru ng patak ng dugo ang isang sugatan, at nagulat ng ilantad nitong hindi lang nagamot ang kanyang mga sugat kundi pati ang sakit sa kanyang likod. Nagulat rin si Ogru dahil ngayon lang niya napagtantong ang lahat ng mga natatanggap na kakayahan ay sobrang nakakabaliw. Napakabilis niyang nagamot ang lalaki sa patak lang ng dugo, kaya paano pa kung mas marami ang ilagay. Ang ganitong uri ng kakayahan ay nasa ibang level, kaya napaisip si Ogru kung ang kapangyarihan niya ay nasa iba ng teritoryo. Sa ika-81, naghanda ang grupo ni Ogru para sa ikatlong laban sa mga tao. Matagumpay na natamaan ni Ogru ang isa gamit ang sibat mula sa layong 300 metro at pagkatapos ay lumikha ng walang katapusang mga sibat. Ang laban ay natapos sa loob lang ng 20 minuto matapos ang atake. Ginamit ni Ogru ang slime upang alisin ang mga bangkay. Hindi ito kaya-aya, ngunit lahat ay sumang-ayong may sira sa ulo si Bloodsato dahil mukhang nasisiyahan siya dito. Kinabukasan, nagbulungan ang mga duwende habang si Ogru ay may dalang mga tao upang makita ang elder. Tiniyak ni Ogru sa mga taong mas mabait ang elder kaysa sa iba at napatunayan ito nang siya'y naghain ng mga inumin at pagkain sa kanila. Masaya ang elder na itinulak ni Ogru ang hukbong tao sa bingit, ngunit ayaw niyang humaba pa ang kanilang laban. Sa kadahilanang ito ay gusto niyang ipadala ang pinakamagagaling sa susunod na laban upang tuluyang wakasan ang digmaan. Nagbabayad ang elder kaya pumayag si Ogru. Pagbalik sa nayon, binanggit ng kabalyerong buo ang kanyang debosyon kay Ogru, kaya gusto niyang humingi ng pahintulot upang magampanan ang tungkulin bilang kabalyero ng kaharian. Tinanong niya kung payag si Ogrung magpadala ng lihim na gamot ng duwende sa kaharian para sa prinsesa. Iniisip ni Ogrung magiging kapaki-pakinabang ang pagkakautang ng kaharian sa kanya, ngunit may problema. 5 Diyos ang sinasamba sa mundong ito. Sila ay napakalakas kaya kadalasan itong nagiging ugat ng maraming relihiyosong hidwaan. May biyaya si Ogru mula sa Diyos ng pagwasak at pinagmulan, kaya kung siya ang magbibigay ng gamot ay maaari itong magdulot ng mga problema. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ideya at sinabi sa kabalyerong pag-iisipan niya muna ito. Ang ika-83 ay ang araw ng huling laban. Mayroong 2,000 sundalong tao at kasama ang mga duwendeng sumama sa kanila. Ang grupo ni Ogru ay binubuo ng 650. Hindi ito magiging tulad ng dati dahil matatalo sila kung susugod agad. Ito ay dahil may natutunan rin ang isa sa mga Blood Mini ni Ogru sa nakaraang araw. Nagtakda ang mga tao ng 8 magigiting na mandirigmang tinatawag na Rugald Orden. Sila ay itinuturing na pinakamatinding puwersa ng pakikipaglaban dahil lahat sila ay nabiyayaan ng mga Diyos. Hindi lang sila malakas ng mag-isa kundi nagpapalakas din ng mga lumalaban sa kanilang tabi.
Nangangahulugan itong kung mas marami silang kakampi, ay mas delikado sila. Hindi man lang nabahala si Ogru nang malaman ang tungkol sa kanila, at napaisip lang kung ano ang lasa nila. Oras na ng laban kaya sinamon ni Ogru ang mga kalansay. Nagtaka si Dami kung magandang ideya iyon dahil malapit nang sumikat ang araw, ngunit ipinaliwanag ni Ogrung may binago siya sa mga ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang grupo ni Overkiching bantayan ang paligid dahil dadalhin niya ang mga kalansay diretso sa gitna. Sinimulan ni Ogru ang laban at nagulat ang mga tao sa dami ng mga kalabang kalansay. Ngunit alam ng mga taong kailangan lang nilang hintayin sumikat ang araw, na kalaunan ay sumikat nga. Nakahinga sila ng maluwag dahil mapapaatras na nila ang mga kalansay, pero nagulat sila nang hindi naglaho ang mga kalaban. Lumalabas na binalot ni Ogru ang mga kalansay ng slime para makalaban sila sa umaga. Magaling ang mga kalansay pero pinatulong sila ni Ogru sa iba dahil napagpasyahan niyang tapusin ang mga natitirang sundalo. Habang naghahanda ng matinding atake, iniisip ni Ogru kung paano magugulo ang buong hukbo kapag naalis niya ang kanilang mga miyembro sa gitna. Sa malapit, isa sa mga brave ang lumitaw, ngunit nainis na kailangang sumali sa isang digmaang nakakatamad. Iniisip niyang kailangan lang galingan ng hukbo pero pinunto nilang hindi sila kasing lakas niya. Nakita ng bayani si Ogrung nagpapalakas kaya napagtanto niyang maaaring maging interesante ang laban. Nagulat ang hukbo nang mapanood si Ogrung nagtipon ng maraming tubig at dugot ginamit ang atake upang wasakin ang lahat. Nagutom si Ogru pagkatapos ng laban, kaya nagsimula siyang kumain pero siya ay ginambala ng batang gusto nang makipaglaban sa kanya. Sinabihan na si Ogru tungkol sa bata kaya alam niyang ito si Filippo, ang Bonbog Brave. Ayaw ni Filipong tinatawag siya ng isang hindi niya ginagalang sa kanyang titulo kaya siya ay nagalit. May kakaibang mata ang bata kaya napagtanto ni Ogrung marahil ay pinagpala siya ng Diyos ng demonyong insekto. Naiinis si Filippo kay Ogru dahil siya ang dahilan kaya nasira ang kanyang bakasyon. Malinaw na nakikita ni Ogrung ang bata ay umaastang uslak pero sa katotohanan, ang presyon na nanggagaling rito ay nagpapakitang kayang lumaban ng bata. Alam ni Filipong may biyaya si Ogru kaya gusto niyang malaman kung ano ito pero hindi nagsalita si Ogru. Ibinunyag ni Filipong may mga insekto siyang gumagamit ng kombinasyon ng biyaya at nekromansya. Ipinakalat niya ang mga ito at ipinaliwanag na kaya niyang pagalawin ang mga bangkay. Hindi sila mga zombie dahil kaya nilang gumalaw sa araw kaya natukoy ni Ogrung ang mga insekto ay uri ng parasitic biological weapon. Idineklara ni Filipong may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga brave at hero. Ang mga bayani ay mas malakas mag-isa at ang mga mandirigmang na palalakas ay mas malakas din. Gayunpaman, kaya lang nilang mapalakas ang 10 tao. Ang mga brave naman ay kayang magpalakas ng daan-daan. Biglang nagulat si Ogru nang gawing mga halimaw ni Filippo ang mga bangkay. Pinasugod sila ni Filippo pero mabilis na tinapos ni Ogru ang mga ito. Kumanga si Filippo dahil dinurog ni Ogru ang mga ito na parang wala lang kaya nagpasya siyang direktang kontrolin ang mga halimaw. Naging mas mahirap ang laban kaya humanga si Filippo sa bilis ng paggaling ni Ogru. Naghanda si Filippo ng bagay na hindi kayang gumaling ni Ogru kaya sinamon niya ang higanteng centipede. Dinurog nito si Ogru at sinabi ng batang iyon ang paborito niyang alaga. Sikat rin ito dahil naklasipika ito bilang isang natural na kalamidad. Delikado ito dahil ang kamandag ay maaaring magdulot ng kamatayan mula sa organ paralysis sa kaunting exposure lang. Gayunpaman, namangha ang bata dahil nagawa ni Ogrung mabuhay ng ganoon katagal. Nag-alala ang grupo ni Ogru dahil malinaw na nagsimula ng umepekto ang kamandag. Wala ring makatulong dahil napapalibutan sila ng mga kaaway. Pinuri ni Filippo ang alaga habang dinadala nito si Ogru sa kanya at ipinadala ito upang tapusin ang iba pa. Sigurado si Filipong tapos na ang laban, kaya iniisip niyang hiwain ang katawan ni Ogru upang suriin ang kanyang mga biyaya. Naghanap siya ng makakatulong upang ilipat ang katawan pero nagulat nang naglaho si Ogru. Bahagya lang na nakaiwas si Filippo sa isang atake mula kay Ogru at nagtaka siya kung paano ito nakaligtas. Hindi ito nagpaliwanag kaya inisip ng batang gumamit siya ng pekeng bangkay. Ang alaga ni Filippo ay malayo na kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang unang lihim na sandata. Gusto sana ni Filipong magpakilala muna sila ng formal pero ayaw pa ni Ogrung malaman nila kung sino siya. Nagpakilala lang si Filippo at ipinaliwanag niyang siya ang rank 7 sa buong bansa. Pinutol ni Ogru ang kanyang pagpapakilala ng atake pero nag-mutate ang bata at pinaatras siya. Naiinis si Filippo dahil pinwersa siya ni Ogrung gamitin ang pangalawang lihim na sandata bago pa man matapos ang una. Ang bata ay tuluyang nag-transform pero lalo lang itong naging katakam-takam para kay Ogru. Ito'y dahil ang masarap na pagkain ay dapat pagsikapan.
Nagsimula silang maglaban pero nagulat si Filippo na kaya ni Ogrong iwasan ang mga atake habang lumalaban. Ito ay nakakamangha sa kanya dahil hindi pa dumadaan si Ogru sa Epic Awakening. Walang ideya si Ogru kung ano yon at tumanggi si Filippong sabihin dahil ayaw makipagtulungan ni Ogru. Pero ayos lang iyon kay Ogru dahil alam niyang mapupuwersa niya itong magsalita. Ipinaliwanag ni Ogrong mayroon din siyang bug transformation pero hindi naniniwala si Filippo. Ginamit ni Ogru ang Ecoskeleton ability upang mag-transform kaya namangha si Filippong lagi siyang may nakatagong alas. Nakipaglaban si Ogru kay Filippo sa himpapawid at pinabagsak niya ang bata sa lupa. Tinapos ng grupo ni Ogru ang isang lugar pero may masamang kutob si Dami tungkol sa isang bagay. Sa malapit, ipinaliwanag ni Filippong siya'y nagagalak pero panahon na para tumigil. Hindi pumayag si Ogru pero sinabi ng batang hindi niya iyon desisyon. Tumakbo siya at idineklarang siya'y napakabilis na nilalang. Hinabol siya ni Ogru pero tumigil upang pabagsakin ang bangkay na gumagalaw kahit wala na si Filippo. Nakatakas ang bata pero sumumpa si Ogrong kakainin ito balang araw. Dumating si Daming masayang ligtas si Ogru at ipinaliwanag na ipinadala niya sa isang misyon ang replikang ginawa habang nakikipaglaban kay Filippo. Ginamit niya ang stealth ability dito kaya tahimik itong lumapit sa isa't sinabihang huwag gumalaw. Ang taong kausap nito ay ang susunod na hari ng bansa at kasalukuyang commander ng mga Royal Armed Forces. Sinabi ng replika sa kanyang wala silang balak ipagpatuloy ang digmaan. Nagtaka ang commander kung sino siya pero sinabi lang ng replikang tingnan ang kanyang armor. Nagulat ang commander nang ipaliwanag ng replikang ang laman ng bote ay ang lihim na gamot ng mga duwendeng magpapagaling sa prinsesa. Pinunto ng replikang maaari nang ihinto ng kanilang hukbo ang pagsasakripisyo ng buhay para sa wala. Pagbalik kay Ogru, inamin niyang madali niya lang pupuksain ang susunod na hari pero alam niyang magdudulot ito ng pag-atake ng buong puwersa ng kaharian upang lipulin ang lahat ng elf. Pinili niyang huwag gawin yon upang maiwasan ang digmaan. Pagkatapos, pinagawa ni Ogru kay Earthy ang depensa upang matugunan nila ang mga nasugatan. Sa malapit, natakot ang mga tao nang makita si Ogru pero sinabi niya sa kanilang magpatuloy. Tapos na ang laban at hindi na kailangan ang pagkawala ng buhay. Iniisip niyang pagkatapos ay may mas mahahalagang bagay pang kailangang asikasuhin. Nang gabing iyon, makikitang 30 miyembro ng Parabella ang pumanaw sa laban. Malungkot ang sandali at kailangan silang maihimlay ng maayos. Sa mundong ito, may panganib na ang mga patay ay bumalik bilang mga zombie o multo kaya dapat silang sunugin. Naging emosyonal ang iba habang nag-aalay ng dasal sa matatapang na mandirigmang lumaban hanggang huli. Iba-iba ang reaksyon ng lahat pero si Ogru ay hindi masyadong nalungkot. Gayunpaman, naramdaman niya ang pangangailangang kumapit sa buhay ng husto dahil hindi na nila kaya. Sa ika-84, malalaman na ang laban ay nagbigay ng mataas na kalidad na karanasan sa lahat na nagresulta sa maraming bagong ebolusyon sa grupo ni Ogru. Si Hobji ay nanggamot ng marami at nag-evolve sa isang half-Saint Lord. Ngayon ay maaari na niyang gamitin ang kakayahan na Shellfield. Ito ay matibay at kayang tanggapin ang benteng atake mula kay Ogru. Si Hobfu ay naging ghoul dahil sa pagkahilig sa panis na pagkain. Wala siyang ibang kinain kundi mga zombie kaya naging ganoon siya. Masigla niyang binanggit ang mga lalaki at natakot si Ogru sa kanyang iniisip. Biglang nagulat si Ogru sa kakaibang mga mata ni Hobmi kaya hiniling niyang ipikit iyon. Hindi siya mahusay sa direktang laban at ngayon naging Dodoneki na isang lahing magaling sa suporta gamit ang mahikal na ilusyon. May kapaki-pakinabang siyang kakayahan at tiyak si Ogrong balang araw ay malalampasan pa siya nito sa pagkalap ng intel. Napakaganda ng takbo ng mga bagay na kahit ang ilang mahihinang hobgoblin ay umangat bilang mga orga. Ang grupong ito ay sumumpang magiging mas malakas bilang pag-alala sa mga nagsakripisyo ng buhay sa laban. Nagulat si Ogru dahil likas na makasarili ang mga goblin ngunit ang mga ito ay nagdalamhati para sa mga kasamahan at ginamit pang motibasyon. Ang pinunong kobold ay umangat din ang antas bilang mandirigmang kobold. Sinabi niyang binigyan siya ng mabagsik na itsurang tulad ni Ogru, ngunit iniisip lang ni Ogrong mukha siyang isang boss ng mafiyang may kakaibang kasuotan. Nakakuha rin siya ng tunay na pangalan at iyon ay Chuji. Ipinaliwanag ni Gobjing ang tunay na pangalan ay espesyal at binibigay sa individual na may tiyak na antas. Kung malaman ng kaaway ang tunay na pangalan, maaari silang maglunsad ng spell at sumpa sa individual. Ang pagsabi sa iba ng tunay na pangalan ay masamang ideya na parang nagsagawa na ng seppuku. Ang pinuno ay nagpasyang ibahagi ang pangalan kay Ogru bilang tanda ng katapatan kaya nagdesisyon si Ogrong tawagin siyang Akita.
Iniisip ni Ogru kung anong gagawin sa kanilang mga bihag at sa huli ay napagpasyahang palayain sila. Sinumang walang mapupuntahan ay pinapayagang sumali sa grupo ni Ogru sa pansamantalang batayan. Ang ilang bihag ay nainis dahil pakiramdam nila'y mas mataas ang kanilang antas, ngunit bilang pansamantalang miyembro ay nangangahulugang sila'y mas mababa pa sa goblin. Nagkaroon ng pagtatalo dahil nainsulto ang mga goblin sa pahayag. Alam ni Ogrung mas malakas ang 3 bilanggo kaysa sa mga goblin, pero mas pinagkakatiwalaan niya ang mga gobling nagsasanay na roon mula pagkabata kaysa sa mga bagong dating lang na gaya nila. Sinabi ni Ogru sa 3 maaari silang umalis, pero mas gusto nilang patunayan ang sarili. Gusto nilang labanan ang pinuno ng grupo, at kung manalo sila, ay gusto nilang kontrolin ito. Akala ng lalaking si Dami ang kanilang pinuno, at iniisip nilang nakakatawa na ang isang organg tulad ni Ogru pala ang kanilang pinuno. Pinakalma ni Ogru si Dami at pumayag siyang pagbigyan sila. Gusto niya ang dalawang magsabay, kaya tinawag siyang mayabang. Namangha ang lahat ng ipakita nila ang mga sandata, at dumating ang di mapigilang si Gobji para manood ng laban. Ipinaliwanag niyang gumagamit sila ng mga orb weapon, at maaari ding magamit ito ng ilan nilang mga miyembro. Ang mga orb weapon ay nagbibigay ng pagtaas sa kapangyarihan, at kusang nakukumpuni kapag nasira. Agad na pinabagsak ni Ogru ang mga kalaban at binugbog ang iba pang humamon. Bigla namang nagulat ang lahat ng mapaatras si Ogru. Ipinahayag ng malaunggoy na lalaking siya na ang pinuno bago paliparin ni Ogru. Ipinaliwanag ni Ogrung mahusay ang ginawa ng lalaki, kaya hinayaan niyang makatama ito. Ang natitira na lang ay ang half-dampier, ngunit wala siya roon. Natagpuan ito ni Ogrung hinihiling kay Daming mapangasawa niya. Ginulpi siya ni Ogru at naisip niyang ang pagdikit kay Dami sa harap nito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding pambubugbog. Mayroon pang mga makapangyarihang lahi sa mga pansamantalang miyembro, pero nagpasalamat silang pinalaya sila mula sa pagkaalipin. Binigyan ni Ogru ang dahampir ng dugo para gumaling, na nauwi sa katapatan ng lalaki at naging kakaiba ang mga bagay. Sa pagtatapos ng lahat, nagkaroon ng 50 pansamantalang miyembro ang grupo ni Ogru. Nakipag-spar ang mga pansamantalang miyembro laban sa ilang mga undead ni Ogru at si Obkiki ang namamahala sa pagsasanay. Hindi lang iyon dahil nakahanap si Ogru ng mga bagong panday na makakatrabaho ng babaeng panday. Sinabi nilang marami pa siyang dapat matutunan, ngunit nakikita nila ang potensyal sa kanya. Hindi ito gaanong gusto ng babae, ngunit ang pagpapanday ng mga duwende ay nasa ibang antas. Marahil ay makagawa pa sila ng mga mithril, kaya hiniling ni Ogru sa babaeng panday na pagbigyan ito. Natutunan naman ni Ogru ang tinatawag na synthesis. Sinubukan niya ito sa isang orb at gumana ito ng napakahusay. Pagkatapos ay ginamit niya ang Chaos of the Dead upang lumikha ng halimaw, ngunit hindi ito sumunod kaya kailangan niya itong wasakin. Sunod naman ang synthesis para sa mga bagong skill. Pinagsama niya ang kahinaan ng kakayahan sa liwanag ng araw at pinsala ng liwanag upang lumikha ng bagay na kanyang pinagsisihan. Sa ika-85, nagsimula silang ayusin ang kampo. Inuna nila ang mainit na mga bukal para mayalok bilang serbisyo sa mga kaalyado nilang elf. Sa ika-86, ginamit ni Ogru ang ilang miyembro upang subukan ang bagong kakayahan. Sa ganitong paraan ay mas kaunti ang maaaring madisgrasya, ngunit napagtanto ni Ogrung tila na sobrahan na naman siya. Sa ika-87, binigay ng mga duwende ang nilikha kay Ogru. Ito'y kakaibang martilyo, ngunit hindi maintindihan ni Ogru ang paliwanag kung ano ang espesyal rito. Napakaraming nagbago mula noon dahil ngayoy kailangan niyang burahin ang presensya kapag naglalakad sa kagubatan dahil lumalayo na ang mga nilalang sa kanya. Muling nakipagtagpo si Ogru sa Dryad para sa isang bagay, ngunit sinabi ng mga babaeng magbabayad siya ng malaki kapag lumitaw na wala siyang mabuting layunin. Sa ika-88, inanunsyo ni Ogrung magpapatubo sila ng mga pananim. Ang kinuha niya mula sa Dryad ay isang koleksyon ng mahiwagang buto para sa prutas at gulay. Sila ay lumalaki ng mas mabilis sa karaniwan, bukod pa sa mas masarap at mas masustansya. Sa ika-89, bumalik ang ilang recruit sa kanilang tahanan. Bumalik na rin ang mga maharlika, ngunit binago muna ni Dami ang kanilang memorya. Ibig sabihin ay may mga espiya na silang mangangalap ng impormasyon sa kaharian at imperyo. Nag-umpisa ng umatras ang hukbong tao kaya nagpasalamat ang Elder Elf kay Ogru. Nagdaos siya ng pista para magdiwang ngunit nagtanong si Ogru kung mabuti bang ideyang inimbitahan siya. Alam ng Elder na kanilang patakarang itakwil ang sinumang tagalabas, ngunit sila Ogru at kanyang mga tauhan ay kanila ng mga kaibigan. Ipinaliwanag niyang ang nakababatang kapatid ay lumabag sa batas noon at nilisan ang kagubatan upang hanapin ang koneksyon sa labas ng mundo.
Nais lang ng elder na siguruhing ang kagubatan ay magiging ligtas na lugar para sa kapatid kapag bumalik at ito ay nangyari lang dahil kay Ogru. Naging emosyonal ang mga elf at nagpatuloy ang pagdiriwang. Pagbalik naman sa kanilang kampo, nahukay ni Earthy ang mga huling spirit stone. Bilang tanda ng pasasalamat kay Velvet at sa Carbuncle, nagpasya si Ogrung kainin ang huling batch nito. Sa paggawa nito'y nagkaroon siya ng marami pang skill. Pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Ogru sa ilang bagay. Pinagsama niya ang mga itim na kalansay at idinagdag ang ilang replikang material bilang pangontra sa araw. Dito siya nakalikha ng tinatawag niyang isang skeleton centipede. Plano ni Ogrung gamitin ito dahil nais niyang ibalik ang mga babae sa bayan ng mga tao. Natakot ang mga babaeng sila'y itinataboy, ngunit pinaalala ni Ogrung ipinangako niyang ibabalik sila sa mga tahanan noong una nilang pagkikita. Kahit na gusto nilang manatili, nais ni Ogrung umuwi na sila bago gumawa ng desisyon. Sa ika-91, natapos ang konstruksyon ng pinabuting mainit na bukal. Napansin ng kabalyerong may bumabagabag sa Redhead habang nagsasanay at ibinunyag nitong nag-aalinlangan siya sa pagbalik sa bayan ng mga tao. Ayaw ng kabalyerong mangialam sa sitwasyon, ngunit tiniyak niya pa ring tila hindi naman nagmamadali si Ogrung pauwiin siya. Sa ika-92, kumuha ang mga babae ng mga bagay na maibebenta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ogrung ang mga babaeng naroroon upang magbigay ng dagdag kaalaman sa kanya ay tunay na biyaya. Sa ika-93, nagkaroon ng pista upang makilala ng lahat ang isa't isa. Ang tatlong uslak mula noong nakaraan ay sinabing gagawin nila ang anumang nais kapag pumunta si Ogru sa bayan, ngunit ipinaalam nila kay Ogru ang isang bagay. Ang kaharian at imperyo ay parehong ayaw sa mga demi-human, kaya kailangan nila ng maharlika upang tulungan silang makapasok. Nagalok ng tulong ang pulang uslak, ngunit humindi si Ogru. Sa ika-94, hinati ni Ogru ang lahat sa 4 na grupo. Ang kanilang layunin ay mangalap ng impormasyon sa labas na mundo, harapin ang anumang problema, at mag-level up. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay gusto ni Ogrung siguruhin nilang walang masasawi. Sa ika-95, lahat ay naghanda sa pag-alis. Pinakita ng lahat ang mga personalidad at sinabihan ni Ogru si Overkiching huwag mangunang mag-isa. Pagkatapos, lahat sila'y naglakbay na. Iniisip ni Ogrung madami na siyang natutunan sa pamumuhay sa gubat, ngunit kailangan niya pang magpatuloy. Ito ay dahil marami pang malalakas na nilalang sa mundong iyon, na naghihintay lang para kanyang makain. Sa ika-102, dumating sila Ogru sa lungsod ng Garrison. Nagulat ang mga tao dahil hindi sila sanay makakita ng organg namumuno sa grupo ng tao, ngunit ipinaliwanag ng kambal ang lahat. Sinabi ni Ogru sa mga babaeng dapat nilang gamitin ang oras sa lungsod upang magpasya kung gusto nilang manirahan muli doon o sumama na lang sa kanya. Dinala ng Redhead si Ogru sa guild habang nagtitinda naman ang ibang mga babae. Nakaranas ng ilang abala si Ogru, ngunit pinatumba lang niya ito. Matapos magparehistro bilang adventurer, namili ang grupo. Naghanap ng damit ang mga babae, ngunit si Ogru ay nangalap ng impormasyon. Nagpalit siya ng anyo bilang tao at nagbago ng itsura gamit ang wangis noong nakaraan niyang buhay. Habang naglalakad sa lungsod, narinig niya ang maraming taong pinag-uusapan siya bilang tatuang orga. Tila may masamang imahe ang mga orga, kaya nagpasya si Ogrung hindi sila makakapagpatuloy bilang isang grupo ng mga mersenaryo sa oras na iyon. Ilang sandali pa ay napaligiran si Ogru. Tinapos niya ang mga uslak at kinain sila at nakuha ang kanilang kakayahan. Napansin ni Ogrung lahat sila ay may magkakaparehong singsing kaya naisip niyang bahagi sila ng organisasyon. Narinig niya ang lalaking nagbabayad upang magpalaya ng babae. Humingi ng karagdagan ang mga kausap ng lalaki at napansin ni Ogrung suot din nila ang mga singsing. Naisip ng lalaking kailangan niyang lumaban at napagtanto ni Ogrung malala ang sitwasyon nang marinig niyang ang babaeng sinusubukan niyang iligtas ay isang prinsesa. Halos tapusin ng mga uslak ang lalaki, ngunit pinatumba sila ni Ogru. Idinikit din niya ang mga blood clone sa kanila upang matrack sila paglaon. Nagalit ang lalaking binuhay ni Ogru ang mga kriminal, ngunit pinaalala niyang kakaligtas niya lang rito. Iniwan ni Ogru ang kanyang mercenary card upang makatawag ito kung kailangan ng tulong. Ipinakita ni Ogru ang anyong orga, ngunit sinabing huwag magsasalita tungkol sa nangyari. Nang gabi, nakipagkita ang lalaki kay Ogru at sinabing lihim dapat na ang prinsesa ay nasa lungsod, ngunit palihim itong tumakas mula sa tinutuluyan. Natagpuan siya at dinukot ng isang organisasyon. Nagulat ang lalaki nang sabihin ni Ogrung alam na niya kung nasaan ang kanilang taguan. Pumunta sila at pinatumba ni Ogru ang mga magnanakaw at niligtas ang prinsesa.
Habang sinusunog ang taguan, sinabi ni Ogrung nakakita siya ng ebidensyang nagpapakitang ang prinsesa mismo ang nagplano ng pagdukot. Nais ng lalaking iulat ito sa kaharian, ngunit biglang lumitaw si Genki at nagbigay ng spell sa kanya. Pinaisip niya ang lalaking may masamang mangyayari kung isisiwalat niya ang totoong nangyari doon. Sa halip, mag-iimbento siya ng kwento kasama ang prinsesa at mamumuhay lang ng tahimik. Sa ika-103, inabisuhan si Ogrung may ipinanganak na mga bagong goblin at hobgoblin. Masaya si Ogrung ipinanganak na ang sunod na henerasyon, ngunit kailangan niyang marinig ang sagot ng mga babae bago umalis sa lungsod. Nang kausapin niya ang mga babae, sinabi nilang hindi na niya kailangan pang magtanong at nakapag-impake na sila para sumama kay Ogru. Marami pang gustong subukang resipi ang mga chef, at ang nerd ay kailangan pang makagawa ng perpektong alak para kay Ogru. Ang redhead at ang panday ay may mga dahilan rin para bumalik kaya nagpasalamat si Ogru. Maya-maya, nagpakilala si Prinsesa Rubilia, at sinabi ng lalaking ipinag-utos niyang hanapin ang organg nagligtas sa kanya upang magpasalamat. Narinig ni Rubiliang sila Ogru ay mga mersenaryo at may trabaho siya para dito. Gusto niyang ihatid siya nito pabalik sa royal capital. Nagulat si Ogru sa tono ng prinsesa at iniisip niya kung ang kapangyarihan ay tulad ng pag-akit. Tumanggi si Ogrung ihatid siya at pinuntong marami naman siyang gwardiya. Sinabi ni Rubili ang nakakabagot ang mga ito kaya galit na ipinaliwanag ni Ogrung marami pa silang gagawin. Sinubukan ni Ogrung magalit dahil sa pagtakas niya sa tinutuluyan, ngunit lalo lang siyang nagustuhan ng prinsesa. Ibinunyag ng lalaking bibigyan sila ng gintong plaka bilang gantimpala kaya pinilit ng mga babaeng tanggapin na ni Ogru ang trabaho. Ang gintong plaka ay katumbas ng 1,000,000 gintong napakalaki kumpara sa normal na trabaho. Nabahala si Ogru sa obsesyon nila sa pera, ngunit interesado siya sa royal capital kaya tinanggap niya ito. Pagkatapos, inamin ni Ogrung nagagalak din siya sa gantimpala nila. Ang prinsesa ay muling tumakas sa mga gwardya, kaya pinagalitan ni Ogru ang lalaki. Kaso ay ipinaliwanag niyang matigas ang ulo ng prinsesa. Ito'y masama dahil tiyak na hinahanap ng mga gwardya si Rubilia at kung makita siyang kasama si Ogru ay marahil mapagkamalan siyang isang kidnapper. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at sinagot ni Ogru ang mga tanong ni Rubilia. Pinaliwanag niyang nakasakay sila sa skeleton centipede. Sinabi naman ni Ogrung ang mga hayop sa malapit ay mga bullfor. Maganda ang kanilang karnet, ang kanilang sungay ay maaaring ibenta ng mahal. Pinatumba ng grupo ang ilang bullfor at nagkaroon sila ng pista. Hindi lang iyon dahil ginamit nila ang isang bullfor upang itago ang kanilang sobrang halatang skeleton centipede. Kumuha rin ng kuneho ang redhead bilang merienda. Nagkaroon siya ng kakayahan at ipinaliwanag ni Ogrung hindi iyon lalabas kung hindi ito gagawin. Nabahala ang lalaki nang maging pabaya ang prinsesa at kailangan siyang iligtas ni Ogru. Nangyari ito ng ilang beses kabilang na nang subukan niyang gulatin ang mga chef na may hawak na mga kutsilyo. Dito'y pinagalitan siya ni Ogru. Sa ika-104, nakahanap sila ng turtle snake nest. Nagtulungan sila upang hulihin ang mga hayop at naghanda sila para muling kumain. Humingi ng tawad ang prinsesa sa mga chef at nag-alok na tumulong sa paghahanda ng pagkain. Lahat ay nag-enjoy sa inihaw ng mga turtle snake. Habang naglalakbay, napansin ni Ogrung matindi ang kuryosidad ni Rubilia. Kahit alam niyang delikado ang isang bagay ay hindi niya mapigilang mag-imbestiga. Interesado si Ogru sa kabalyero kaya pinayagan niyang sumali ito sa umagang pagsasanay. Gusto ring sumali ng prinsesa, ngunit sinabihan siyang ang pagsasanay ay hindi bastang laro. Nagpumilit siya, kaya pinayagan siyang sumali ni Ogru. Sinanay ni Ogru ang kabalyero hanggang mawalan ng malay at humanga sa prinsesang seryoso sa pagsasanay gamit ang espada. Kinagabihan, pinlano nila ang magiging ruta bukas. Ang daan sa gilid ng bangin ang pinakamaikli pero ito ang pinakadelikado. Peligroso ito dahil sa kakaibang mga agilang naninirahan doon. Sila ang pinakamalakas na lahi sa paligid ng bundok. Sila ay sobrang bilis at naglalabas din ng lason mula sa mga kuko nila. Mas masama pa, ang boss class na Jade Eagle ay may kapangyarihan at tutugisin sila nito kapag nakatagpo sila. Biglang nagulat ang lahat ng ipahayag ni Ogrung hahanapin at tutugisin nila ang Jade Eagle. Ang pangangaso ay naganap kinabukasan at ang mga nahuling agila ay naging agahan. Di paglaon, napagtanto ni Ogrung magiging masama ang sitwasyon kaya sinabi niya sa ibang manatili kung nasaan sila. Lahat ay nag-alala kaya humingi ng paumanhin si Ogru dahil matagal na siyang nagpasyang kainin ang mga unang kaaway na makatagpo niya. Mas nag-alala pa ang lahat dahil matagal nang lumalaban si Ogru at humigit na ito sa 1 oras.
Sigurado si Daming ayos lang ito at sinabing tumalo na si Ogru ng pulang oso matapos ang buong gabi ng laban. Pinunto ng pulang lalaking mas delikado ang agila at sinabi niyang kailangan nilang ikonsidera ang pagtakas kung tinapos na ng halimaw si Ogru. Tumanggi si Daming tumakas at sinabing mananatili siya kay Ogru kahit ano pa ang mangyari. Biglang naging tahimik ang lahat at natakot dahil baka wala na nga si Ogru nang makita nila ang kanyang braso sa lupa. Buhay pa si Ogru pero nasa masamang kalagayan kaya ang bagong kasapi ay nagpa siyang imposibleng matalo ang agila at kailangan nilang tumakas. Tila napakasama ng sitwasyon pero nagpa siya si Ogrung kailangan ng magseryoso. Nagulat ang lahat ng kainin niya ang braso at nagpasalamat sa agila para sa kanyang ensayo. Kinilala niya ang lakas nito at sinuot ang armor niya. Ginamit ni Ogru sa higanteng ibon ang mga sinulid upang hindi ito makatakas. Sa isang atake lang ay pinabagsak na ni Ogru ang agila sa lupa. Inakala niyang mamamatay agad ito, ngunit ito ay may malakas na vitality. Dito biglang natuklasan ni Ogru ang batong nakabaon sa puso ng Jade Eagle. Ipinaliwanag ng mga babaeng bihira ito at sinabi kay Ogrung huwag itong kainin. Gusto nilang gamitin ito dahil materyal iyon para sa paggawa ng makapangyarihang sandata. Ang grupo ay nagpista sa nilutong Jade Eagle at nagkaroon ng kakayahan si Ogru. Ginamit ni Ogru ang ibon para sa isa pang ecoskeleton slot at nagkaroon ng pakpak. Biglang tinanong ng prinsesa kung bakit kinakain ni Ogru ang mga halimaw na tinatalo. Madalas nang itanong iyon kay Ogru sa kanyang nakaraang buhay, ang sagot niya ay pareho pa rin ngayon. Kinakain niya ito dahil tinapos niya ito, na ginagawa niya para mabuhay. Kung may nawala dahil sa bagay na kinasangkutan niya, kinakain niya ito hanggat maaari upang mapunan ito. Lahat ng pinagsabihan niya nito sa nakaraang buhay ay nagulat pero ang prinsesa ay tahimik lang. Nagtaka siya sa iniisip ng prinsesa at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa ika-109, dumating ang grupo sa isang baryo at lahat ng mga tao ay natakot kay Ogru. Sa mga baryo na puro tao lang, narinig ni Ogrung ayaw nila sa mga demi-human. Dito ipinakita ni Rubilia ang crest ng pamilya para kumalma sila. Tinanggap ang grupo sa baryo at dinala sila sa kanilang pinakasikat na lugar, ang malaking waterfall. Pagkatapos ng araw sa mainit na bukal, nagkaroon ng selebrasyon sa baryo. Bilang pasasalamat sa kagandahang loob nila, ibinahagi ni Ogru ang alak sa mga tao. May isang medyo madikit kaya naramdaman niya ang galit ni Dami. Para lalong magsaya, nagdao si Ogru ng tagisan sa pag-inom at ang mananalo ay makakatanggap ng gantimpalang 4 na silver plate. Sa kasamaang palad, di nalalasing ang mga orga kaya lahat sila ay nawalan ng malay kontra kay Ogru. Kumain si Ogru ng isda at nagkaroon ng kakayahan. Sa ika-110, umalis sila sa baryo at napansin ni Ogrung medyo maputla ang kambal. Ipinaliwanag nilang dahil ito sa pagluluto para sa napakaraming tao kaya inalok ni Ogrung siya na muna ang magluluto para makapagpahinga sila. Sa ika-111, nagulat sila at sinabi nila kay Ogrung pigilan ang centipede. Lumalabas na buntis pala ang kambal sa mga supling ni Ogru. Agad kinontak ni Ogru si Gobji dahil hindi niya alam ang gagawin. Mabilis lumaki ang tiyan ng kambal, kaya nagtaka si Ogru kung magiging ayos lang kapag binalik sila sa baryo. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Gobjing hindi sila aabot. Kinukuha ng mga anak ng orga ang nutrisyon sa tiyan ng ina at agad ring lumalabas. Kung orga ang kambal, ayos lang sana pero ang katawan ng tao ay masyadong maliit. Kung hindi sapat ang nutrisyon, maaaring mapunit ang tiyan ng ina. Wala ng oras para bumalik sa baryo, kaya nagpa siya si Ogrung maghanap ng malapit na lugar para manganak ang kambal. Nasa matinding sakit ang kambal pero sinabi nila kay Ogrung huwag mag-alala at pinangako nilang manganganak ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, nag-aalala ang lahat nang makita nilang masyado nang nangangayayat ang kambal. Sobrang mahina na sila at hindi umepekto ang life potion ng alkemista sa kanila. Kailangan nila ng bagay na may mas mataas na nutrisyon para lang sila ay mabuhay. Biglang nagkaroon ng ideya si Ogru. Alam niyang magiging mahirap ito para sa kambal pero wala ng ibang pagpipilian. Pinunit ni Ogru ang sariling braso at sinabing kainin nila. Nagulat ang lahat pero ito lang ang natatanging paraan para mabigyan sila ng enerhiya. Walang oras para lutuin kaya kailangan nilang kainin ng hilaw. Tumanggi ang kambal na hayaang masaktan si Ogru pero pinunto ng ibang kasama na kaya niyang mag-regen. Ayaw pa rin nila kaya kinagat ni Ogru ang laman at pinakain ito mismo sa kanila. Sinabi niyang pwede nila siyang kamuhyan pagkatapos pero hindi niya hahayaang mamatay sila at ang kanilang mga anak. Pagkatapos pakainin, nakahanap si Ogru ng kuweba. May mga oso sa loob pero pinatapos ito ni Ogru sa 3 mga Panginoon.
Ginamit ni Ogru ang kakayahan niya para gumawa ng mga kama, pero lumalaki ng sobra ang mga babae na parang sasabog na sila. Ginamit ni Ogru ang healing ability at anesthesia para ibsan ang sakit, pero hindi niya alam kung tatagal pa ito. Huminto ang paglaki ng isang tiyan, at makikitang ginamit ni Ogru ang isa sa kanyang blood minis para ipakita kay CG ang nangyayari. Sinabi ni Ogrung magiging kapaki-pakinabang ito para sa kampo, kaya gusto niyang tutukan ito ni CG. Pinatulog niya ang isang kambal at gumamit ng abilidad para sa isang scalpel. Pinaalala niya sa sariling patuloy na mag-heal at sedate bago simulan ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, makikitang nanganak ang kambal ng lalaki at babae. Salamat sa dugo at kakayahan ni Ogru, naging matagumpay ang buong proseso at gumaling rin agad ang sugat ng kambal. Masaya si Ogrung hindi napahamak ang kambal at masayang maging ama. Hinawakan ng prinsesa ang isa at sinabi ni Rubilyang parang unggoy ang mga sanggol pero cute pa rin. Gusto ni Goblin makita ang mga sanggol dahil iniisip niyang maaaring halong orga ang dugo nila. Nakumpirma ito sa mga sungay ng sanggol kaya ipinaliwanag ni Goblin maaaring tanggalin ang mga sungay habang mga sanggol. Ayon kay Gobji, kapag ipinanganak ng babaeng tao ang sanggol na demi-human, magiging kapareho ito ng lahi sa ama. Ngunit sa isa sa 1,000,000 kaso, may espesyal na mixed blood ang lumalabas. Matindi ang kanilang kapangyarihan, pero ayawan sila ng parehong lahi. Ang pinakamaganda ay mabuhay bilang mapanganib na halimaw. Nagpasalamat si Ogru sa lahat ng kaalaman ni Gobji, pero nagdesisyon na si Ogru para sa kanyang sarili. Kung magiging halimaw ang mga anak dahil kamumuhian sila, ay patuloy pa rin niya silang bubuhusan ng pagmamahal. Tiniyak ni CG, kay Ogrung ganoon din ang nararamdaman ng Parabellum. Ang kakaiba pang bagay tungkol sa mga anak niya ay may orb sila sa kanilang katawan. Inakala ni Ogrung ito ay dahil marami siyang orb at dragon sphere sa kanyang katawan. Pinangalanan nila ang babaeng Aro at ang lalaking Argento. Ang kambal na si Felicia at Alma ay maayos na at pinasalamatan sila ni Ogru sa pagdadala ng kanyang anak. Mula ngayon ay gusto niyang mabuhay ng kasama sila bilang pamilya at ganoon din sila. Sa ika-112, gusto ni Ogrung humanap ng malakas na halimaw na di pa niya nakikita kaya umalis siyang mag-isa. Dinaglaon ay nakatagpo naman siya ng hayop na tinawag niyang puting usa. Alam ni Ogrung ito ay isang boss class sa isang tingin pa lang, at kahit ibigay niya ang lahat ay 30% lang ang tsansa niyang manalo. Matagal nang hindi naramdaman ni Ogru ang takot sa kamatayan, pero ito ay ikinagalak niya. Nag-transform si Ogru pero naguluhan siya nang hindi siya inatake nito. Biglang nalagas ang antler ng halimaw at tumakbo na ito. Iniisip ni Ogrung kainin ito para magkaroon ng nakakamanghang kakayahan, pero sinabi ng intuisyon niyang dapat ibigay ito sa kanyang mga anak. Sa gitna ng paglalakbay, nakatagpo si Ogru ng pinagsamang puwersa ng mga tao pati demi-human. Nasa gitna sila ng laban, at nakikita ni Ogrung marami silang karanasan. Habang pinapanood niya ito, malinaw na sila ang pinakamalakas na grupong nakita ni Ogru sa mundong iyon. Gayunpaman, ang target nila ay isang boss na halimaw na mahusay sa laban. Pinuksan ng grupo ang ilan pero naghanda ang boss na tapusin ang laban gamit ang pinakamalakas niyang magic attack. Biglang sumabog ang napakalakas na halimaw dahil kay Ogru at sa kanyang bagong arm weapon. Medyo kinabahan si Ogrung gamitin ang atake pero gusto niyang iligtas ang grupo para makalaban sila mismo. Ang problema ngayon ay di siya sigurado kung kasya ang higanteng halimaw sa kanyang imbakan. Kasya naman kaya ibinaling niya ang pansin sa grupo. Tumayo ang isang tao para protektahan sila at napaisip si Ogru ng isang bagay. Napaisip siya kung kaya bang talunin ng taong ito ang boss kung hindi niya winasak. Hindi sigurado si Ogru kung bakit pero ang taong ito ay nagpapakita ng isang bagay na tiyak siyang mananalo sa boss. Pinuri ni Ogru ang tao sa magandang trabahong ginawa niya sa laban. Nagpasya si Ogrung huwag silang kainin at nagkunwari siyang pinadala ng isang tao para talunin ang boss na halimaw. Humiling siyang hayaan siyang kunin ang halimaw at kapalit ay nag-alok siyang gamutin sila. Pumayag sila kaya kinuha ni Ogru ang halimaw at humiwalay na sila. Namangha ang tao na may nilalang na katulad ni Ogru. Alam niyang hindi pa nararating ni Ogru ang epic level pero bigla namang hindi siya makagalaw. May isang nagtaka kung dahil ito sa mga sugat pero hindi dahil takot talaga ang dahilan. May kakayahan ang tao na tinatawag na Voice of Death at ipinakita nito sa kanya ang pinakamasamang mangyayari. Kung sinubukan nilang labanan si Ogru ay matatapos ang mga buhay nila. Pagkatapos kainin ang boss at makakuha ng mga kakayahan ay bumalik si Ogru sa kuweba. Naglalakad na ang mga anak niya at sinalubong si Ogru kaya tinawag niya silang henyo. Pinakain sa kanila ni Ogru ang sungay ng usat na ramdaman niyang umangat ang kakayahan nila.
Si Ogru at Redhead ay sumubok rin, pero nagulat nang magkaroon sila ng dalawang kakayahan na may kakaibang simbolo. Maliit lang na piraso ng sungay iyon, kaya natakot si Ogrung maaaring nagkamali siya sa pagkakataong ito. Naging malinaw dito na hindi pa kaya ni Ogrung labanan ang puting usa sa ngayon. Nang gabi, muling lumampas ang antas ni Ogru sa normal at nakamit ang lahat ng mga kailangan, kaya naging available ang isa pang ebolusyon para sa kanya. Maaari na siyang maging extinct species na tinatawag na Apostle Lord. Nagpasya si Ogrung gawin ito at natanggap niya ang pangalang Yatendoji. Magkakaroon din siya ng ibang kakayahan, pero hindi pa nakamit ang kondisyon para sa ilan dito. Ibibigay lang ang mga ito pag nakamit na ang kondisyon. Bukod pa roon, 8 tauhan rin ni Ogru ang itinalaga bilang Demon Generals. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa naging bagong ebolusyon ni Ogru. Sa ika-114, nalaman ni Ogru na buntis rin pala ang panday pati ang alkimista. Nagpasya si Ogrung maghanap ng lugar na may tubig, kaya sinabi ng prinsesa sa mga babaeng magtiis pa ng kaunti. Malaking bagay ito, pero sinabi ni Ogrung butit alam na niya ang gagawin ngayon. Hindi nagtagal, nanganak na si Emery at Spinel. Pinangalan ng Nicola ang babaeng tao, at ang lalaking High Orc ay pinangalan ng Oniwaka. Sa ika-115, makikitang nagbalat kayo ang prinsesa. Malapit sila sa kabisera ng kaharian, kaya kung hindi siya magbabago ng anyo, ay magkakagulo roon. Sinabi ni Ogru sa mga inang magpahinga, at pinadala niya ang ibang babae para mangalap ng impormasyon sa Adventurers Guild. Sa guild, sinabi ng ilan kay Ogru na mukha siyang malakas at nagtanong kung pwedeng makipag-spar. Madali para kay Ogrung talunin sila, kaya inalok niyang labanan na lang nila ang mga maharlika. Nagulat ang mga maharlika, at inalok pa ni Ogru ang mga adventurer ng 5 pilak bilang premyo kung mananalo. Nakipaglaban ang mga maharlika sa mga adventurer, at alam ni Ogrung na rin ni daming makisali. Ngunit maaari lang siyang manood at natapos ang sesyon dahil hindi na kaya ng mga adventurer. Naiyak si Genki pagkatapos makita kung gaano na sila kalakas, pero sinabi ng iba na hindi iyon dahilan para umiyak. Ang buong layunin nila ay maging mas malakas at ito ay simula pa lamang. Namangha si Ogru kaya pinayagan niya silang sumali sa Parabellum. Umikot si Ogru at bumili siya ng bihirang kagamitan na nagpapahintulot na kunan ang mga tanawing nakikita nila. Parang komplikado ito, pero ito lang talaga ang tinatawag na kamera sa nakaraang mundo ni Ogru. Siyempre, ginamit niya agad ang kamera at kumuha ng maraming larawan ng kanyang mga anak. Nang gabi, naisip ni Ogru na ilang araw na lang ang layo nila sa kanilang destinasyon at nagtaka kung anong uri ng kalaban ang naghihintay sa kanila doon. Sobrang abala rin siya, kaya di pa siya nagka-oras upang makipag-ugnayan sa ibang mga grupo. Pinangunahan ni Bloodsato ang ikatlong grupo at sinabing bumili ng mga spellbook si Spellsea. Hindi maalala ni Ogrung binigyan niya sila ng pera, pero pinaliwanag ni Spellsea na nanghuli sila ng mga bandido tulisan. Kinuha nila ang lahat ng pera nito at hindi na nag-alala sa mga gasto sa paglalakbay. Si Dodomi ang namuno sa ika-5 grupo at abala siya sa pangangalap ng impormasyon. Pinuri siya ni Ogru sa mahusay na trabaho at pinaalalang magpahinga minsan. Walang pinuno ang ika-4 na grupo, kaya palagi silang nagtatalo sa lahat. Nagpasya si Ogrung kailangan ng pinuno, kaya nagulat si Hobrin nang siya ang ginawa. Sinubukan niyang tumutol pero tapos nang magdesisyon si Ogru. Naghanda si Ogrung makipag-ugnayan sa ika-2 grupo ni Ogrikichi, pero nagkaroon siya ng isang bisyon. Nagtaka si Dami kung anong problema at sinabi ni Ogrung patay siya sa bisyon. Sa ika-116, sinabi ni Ogru sa prinsesang ibahin nila ang kanilang dadaanan. Alam ng iba ang tungkol sa bisyon kung saan nawalan siya ng buhay at ipinaliwanag nilang maaaring ito ay pangitain. Ayaw marinig ni Dami ang tungkol dito, pero kailangan ni Ogrung pumunta sa lugar ng bisyon para malaman kung totoo ito. Aabuti ng 2 araw ang pagpunta sa lokasyon at maatras ng kaunti ang pagdating sa kabisera ng kaharian. Nakakagulat na pinayagan ng prinsesa ang paglihis at idineklara niyang pupunta sila sa Maze City. Sa ika-117, ipinaliwanag ni Ogrung mararating na ang Maze City sa isang araw. Lahat ay nagalak sa presensya ng mga bata, pero pinunto ng prinsesang ang isa ay hindi pa talaga naglalakad. Ito ay dahil isa siyang tao at karaniwang umaabot ng 1 taon bago magsimulang maglakad. Sa unahan, nakatitig si Dami sa kwintas. Hindi makapaniwala si Ogrung nasa kanya pa rin ito, at pinunto ni Daming ito ang kwintas na binigay ni Ogru noong mga goblin pa sila. 4 na buwan pa lang ang nakalipas, pero nagbibigay pa rin ito ng alaala sa kanya. Sinabi niyang marami na ring nangyari mula noon. Nakipaglaban sila sa mga tao bilang mersenaryo at ngayoy bantay na ng prinsesang tao. Bukod pa rito, palaging nag-evolve si Ogru lalong nagiging matipuno.
Dismayado si Daming siya pa rin ay isang dampier, pero ang mas masama ay wala pa rin siyang anak mula sa taong pinakamamahal niya. Tiniyak ni Ogrung mananatili sa kanyang tabi, at sinabing kahit wala siyang anak sa kanya, hindi magbabago ang nararamdaman niya para dito. Sa ika-118, dumating sila sa Maze City. Nasa loob dapat ng dungeon ang grupo ni Obrikichi, pero narinig nila ang pagtatalo mula sa loob. May mga tumakbo palabas at sinabihan si Ogrung tumakbo rin. Mayroong nakakatakot na halimaw sa loob na Minotaur, at kahit isang lord ay matatalo dito. Sinabihan si Ogru bago pumunta sa dungeong maraming partido ang nais pumuksa sa kanila, pero wala pang nakabalik. Biglang lumabas si Obrikichi at Earthy mula sa dungeon. Napakalaki na nilang dalawa ngayon at sinabi ni Obrikiching lumiit si Ogru pamula noong huli silang nagkitang dalawa. Sinagip ng dalawa ang mga adventurer at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Ogru. Sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon, may bihirang halimaw na Mind Mirror ang lumitaw. Sinasabing kinokopya ng halimaw ang pinakamalakas na kalaban na pinakatinatangi ng sinumang kaharap nito. Sa kaso ni Obrikichi, ito ay si Ogru, kaya natalo si Obrikichi. Gayunpaman, natanggap ni Obrikichi ang mga biyaya ng demigod ng kidlat at siya ay nagkaroon ng ebolusyon. Sinira naman niya ang mirror version ni Ogru na nagpapaliwanag sa bisyon ni Ogru. Si Obrikichi at Earthy ay mga Minotaurs na. Nakahinga ng maluwag si Ogru nang makitang ayos ang lahat. Nagpasya siyang manatili sa Maze City para sa gabi. Biglang humiling si Obrikichi na magkaroon ng laban kay Ogru. Sinabi ni Ogrung di ito nagbago at inaasahan na niyang marinig iyon. Paglaon, maraming tao ang nagtipon upang manood ng laban. Hindi maintindihan ng prinsesa ang laban ng magkaibigan, kaya ipinaliwanag ni Dami sa kanya. Mula nang ipanganak sila sa mundong ito ay lagi silang nagnanais ng kapangyarihang mas malakas pa sa mga kaibigan nila. Isang buwan na ang nakalipas mula ng huling laban nila, pero humanga si Ogru sa lakas na nadagdag kay Obrikichi. Hindi lang iyon dahil ang palakol at kalasag nito ay na-enhance din. Ipinaliwanag ni Obrikiching nakipaglaban siya sa maraming napakalakas na halimaw sa dungeon at pinulido niya ang lakas at teknik sa pakikipaglaban. Nagtrabaho siya ng husto at lahat ng ito ay upang maging sapat ang lakas para talunin si Ogru. Ipinaliwanag ni Obrikiching ang pagkapanalo kay Ogru ay magpapantay sa kanila kung saan lalakad sila bilang tunay na magkaibigan. Dineklara ni Obrikiching oras ng lumaban at sinabi ni Ogrung ibigay niya ang lahat. Sumugod ang dalawa at nagpakawala ng matinding kapangyarihan nang sila'y nagbanggaan. Alam ni Ogrung napakabigat ng palakol ni Obrikichi at dinetermina niyang wala ng iba ang maaaring makabuhat nito. Nagulat si Ogru na mabilis din si Obrikichi kung saan nagawa niyang iwasan ang sunod na atake. Nanonood ang lahat ng may paghanga dahil pinapayagan ng mga biyaya si Obrikiching kontrolin ang apoy at kidlat ng sabay. May resistensya si Ogru sa kidlat pero walang ganoon para sa apoy sa kasalukuyan. Kung pag-uusapan ang kontrol, mas mataas si Obrikichi kaya sobrang nagalak si Ogrung makita ang resulta ng determinasyon ni Obrikichi. Muli silang sumugod at sinabi ni Ogru kay Obrikiching palaging maging mapagmatsyag sa paligid niya. Nainis si Ogru sa sarili dahil sa training habit niyang nauwi sa pagbibigay na naman ng payo kay Obrikichi. Alam ni Ogrung ang istruktura ng mata ni Obrikichi ay hindi siya papayagang makita ang likod kaya umatake siya roon gamit ang tubig. Nagawa ni Obrikiching labanan ito at nagulat si Ogru nang lumikha siya ng ilusyon gamit ang kalasag. Naging seryoso si Ogru at naghanda na gumamit ng isang bagay na hindi niya akalaing gagamitin laban sa isang kaibigan. Ito ay kakayahang nagpapalakas ng lahat ng abilidad. Nauwi ito sa pangingibabaw ni Ogru kay Obrikichi at nagsimulang kontrolin ang laban. Gumamit siya ng tinatawag na Dance of a Thousand Spears pero binalot ni Obrikichi ang sarili sa apoy. Lumipad si Obrikichi pero pinunto ni Ogrung hindi siya makakaiwas ng madali kapag nasa taas. Nagulat si Ogru nang sumampa si Obrikichi sa kanyang kalasag at nagtaka si Ogru kung maaari ba yon. Biglang pinakawalan ni Obrikichi ang matinding kapangyarihan pero tinawag siyang uslak ni Ogru at sinabing kailangan niyang isipin ang output. Patuloy na pinakawalan ni Obrikichi ang kapangyarihan at ang mga manonood ay nagtanong kung anong nangyayari dahil ang arena ay natakpan na ng mga apoy. Biglang huminto si Obrikichi at pinaliwanag ni Ogrung natalo siya sa galit at nawalan ng kontrol. Huminto si Obrikichi at napagtantong maaari niyang masaktan ang mga kaibigan. Namangha si Ogru sa apoy at kidlat na pinakawalan ni Obrikichi pero naging sobrang pabaya ito. Ayos lang si Ogru dahil kahit mapinsala ay mabilis siyang gagaling pero hindi iyon ang kaso sa mga manonood. Nagalit si Ogru dahil nilagay ni Obrikichi ang lahat sa panganib at inutos ritong palamigin ang ulo kahit minsan.
Tinuruan siya ng leksyon ni Ogru at pinakawalan ang napakalakas na suntok. Nakaramdam din si Ogru ng nostalgia habang naalala niya noong una niyang sinasanay si Ogekichi. Sa ika-121, ang grupo ay nakarating na sa wakas sa kabisera ng Oswald. Ipinaliwanag ni Ogrung ang laban kay Ogekichi ay umabot hanggang sunod na umaga. Namangha si Ogru sa kabisera at ipinaliwanag ni Rubili ang karunungan ang nagbigay daan sa pag-unlad ng lungsod. Nagpasalamat siya sa pagprotekta sa paglalakbay at nagpa siyang maghanda ng espesyal na gantimpala para kay Ogru. Sa palasyo, nagsaya ang grupo nila sa pista. Nang gabing yon, ang alkemista ay hindi komportable sa laki ng espasyo at kung gaano kalambot ang kama. Nahirapan matulog ang mga babae sa ganoon kagandang kwarto pero walang problema ang mga sanggol. Sa ika-122, bukod sa bayad sa tulong ay binigyan ni Rubilia si Ogru ng gantimpalang liham ng pag-endorso mula sa kanya. Magbibigay ito ng libreng akses sa kabisera para kay Ogru. Seryosong sinabi ni Ogrung halos hindi naman siya kilala ni Rubilia. Nagtaka siya kung paano nakakasigurong hindi ito aabusuin, kaya ipinaliwanag ni Rubilia ang tiwala siya sa pagkatao nito. Napansin ni Rubilia ang siya ay mahusay sa negosyo at sa laban, at maingat na sinusuri ang panganib at gantimpala bago gumawa ng desisyon. Napagpasyahan ni Rubilia ang isang tulad niya ay hindi magiging uslak na kalabanin ang kanyang kaharian. Ngayon lang napagtanto ni Ogrung napakakalkulado ni Rubilia. Nagkukunwari siyang inosente sa buong paglalakbay pero inaaral niya na pala si Ogru sa panahong iyon. Ang gantimpala ay may pakinabang din sa kanya dahil magiging madali para kay Ogrung bumalik sa kaharian at magamit muli ang kanyang serbisyo. Nagulat si Ogru sa mga ito pero natutuwa siyang nagkaroon ng kaibigang mahusay na strategist. Naghanda na sila Ogrung umalis at sinabi ng alagad ni Rubilia ang hindi pumayag ang mga bantay na makita nito ang pag-alis. Sinabi ni Ogrung na nakapagpaalam na rin sila at sinabi niya sa batang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Umalis ang grupo ni Ogru at ibinunyag niya ritong naglagay siya ng mga blood replicants sa buong kabisera. Sigurado siyang babalik sila balang araw pero sa ngayon, sinabi niyang oras na para bumalik sa kanilang baryo. Sa ika-124, galit pa rin si Dami dahil hindi pa rin siya lumalakas at nasa level 89 pa rin. Pinaalala ni Ogrung hindi niya iiwan ang sinuman at sinabing tutulungan niya itong magsanay kahit kailan niya gusto. Pinaalala niya rin ditong huwag mahiya, kaya pumayag siya at hiniling na tulungan siya. Agad pinahinto ni Ogru ang karwahe at sinabi sa lahat na tulungan si Dami. Nagsamon si Ogru ng mga higante at sinabi ni Daming patuloy siyang haharap sa matinding pagsasanay kahit pa hindi magkaroon ng ebolusyon. Nagpasya siyang huwag magpigil at inatake ang higante. Napabagsak ni Dami ang higit sa 30 mga halimaw ni Ogru at siya ay sobrang napagod. Galit si Daming hindi pa rin siya nag-evolve pero tiniyak ni Ogrung magaling siya. Nagpasya si Ogrung tapusin ang araw pero bigla itong bumagsak. Binuhat siya ni Ogru pabalik sa iba pero nakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Ipinaliwanag ng alkemistang maaaring pagkaubos ng mana ito at hindi pa yon naranasan ni Ogru dahil marami naman siyang mana. Masaya si Ogrung hindi ito nangyari sa totoong laban at naghanda na silang kumain. Nang gabi, nakita ni Dami ang itim na screen sa panaginip. Sa ika-125, nagulat si Ogru nang makitang nag-evolve si Dami sa vampirang maharlika at ang tunay na pangalan niya ay Hectorina. Sinabi niya kay Ogrung opisyal na siyang asawa nito ngayon pero natawa siya sa pag-asta niyang maharlika. Masaya si Ogrung lumakas siya pero mas masaya siya dahil muli na niyang nakitang tumawa ito. Sa ika-126, bumalik na sila sa kagubatan kung saan sila isinilang. Sinabi ni Ogrung na miss niya ang kanilang kuweba. Hindi man ganoon kaganda pero ito ang tahanan nila. Dito naman nagulat ang lahat nang makita nilang marami nang nagbago sa kanilang napakaliit na kuweba. Hindi na ito madilim o basa at lumitaw ang iba pang grupo upang ipaliwanag na nagrenovasyon sila. Si Ogru ang karaniwang gumagawa ng mga sorpresa kaya naisip nilang magandang ideya na siya ang sorpresahin. Pinuri ng baliw na si Fu ang magkasintahang Ogekichi at Earthy sa pagbubuhat pero sinabi nilang ito ay isang team effort. Makikita naman na mayroon na silang tunay na farm ngayon. Ang Dryad na nakilala ni Ogru ay lumipat na rin at nag-level up pa. Nilalaman ng ranch ang mga alaga at ang residential block ay nagpapakitang marami na silang bagong kaibigan. Mayroon silang mga nagsasalitang pusa na hindi mahusay sa laban pero mahusay sa kanilang mga kamay na talaga rin namang kinagigiliwan ng lahat. Biglang dumating ang nag-aalalang si CG upang ibalitang nasa ospital si Gobji. Pumunta si Ogru upang makita siya dahil wala ng oras. Sinabihan ang matandang goblin na huwag magsalita pero sinabi niyang ayos lang dahil huling pagkakataon na.
Ipinakilala ni Ogru si Gobji sa mga apo, at hindi ito makapaniwalang ang maliit na ogrong kanyang binuhat ng malumanay ay may malaking pamilya na ngayon. Nagbiruan ang dalawa ng kaunti pero may sasabihin si Ogru kay Gobji bago siya pumanaw. Ipinahayag ni Ogrong Apostle Lord na siya at gagamitin na niya ang Aporo. Si Obrikichi naman ay Minokichi at si Dami ay Kanami. Masaya ang lahat sa mga bagong pangalan pero hula ni Minokiching kakailanganin niya ng bago kapag siya ay umangat muli. Tinukso ni Gobji si Aporo sa pag-iisip ng mga simpleng pangalan pero pinunto nilang siya ang nagsimula ng sistemang ito ng pagpapangalan. Hindi makapaniwala si Gobjing ang isa sa maliliit niyang goblin ay isa ng Apostle Lord. Nagkaroon siya ng mahabang buhay at natutuwang makakita ng nakakamangha sa dulo ng buhay. Pumanaw si Gobji at sinabi ni Aporong magpahinga na siya. Nang ihimlay na nila si Gobji, iniisip ni Aporong ang edad ni Gobji ay higit 20 taon lang. Masasabing hindi ganoon kahaba ang buhay ng mga goblin pero sigurado si Aporong hanggat kasama niya ang mga mahal sa buhay, mananatili siyang kontento at masaya sa kanyang ikalawang buhay roon. Bilang parangal kay Gobji, ipinahayag ni Aporong oras na para sa torneo ng Parabellum Mercenary Company. Iniisip ng lahat na mukhang masaya ito at pati mga anak ni Aporo ay gusto ring sumali. Ang mga patakaran ay lahat ay lalaban ng walang armas at matatapos ang laban kapag may sumuko. May mabigat namang parusa sa pagkitil ng buhay ng kanilang kalaban. May pagkakataon ang mga mananalo na mabago ang posisyon sa grupo kaya sinabi ni Aporong ibigay nila ang pinakamahusay. Ang nag-level up na si Kanami ay nagbabala kay Spellsy na mas malakas na siya ngayon pero marami ring bagong spell si Spellsy. Ang dalawa ay nagpakitang gilas sa isang labang nagdulot ng malaking pinsala. Ang mga redhead ay nagharap din sa laban at ganoon din sina Earthy at Bloodsato. Naglaban rin ang ilan sa kanila pero si Fu ang tila may pinakamasayang karanasan sa lahat. Nagsimulang mag-cheer ang lahat dahil oras na para magharap si Aporo at Minokichi. Ipinaliwanag ni Minokiching si Aporo ang dahilan kung bakit siya lumakas ng ganito. Nagpasalamat siya kay Aporo pero ganoon rin si Aporo. Malayo na ang narating nilang dalawa at idineklara ni Minokiching mananalo siya sa laban upang lalo pang malampasan si Aporo. Masaya si Aporo sa kanyang narinig at nagsugura na sila. Nagbanggaan ang kanilang mga atake na nagdulot ng pagsabog ng kapangyarihan at di nagtagal ay pareho na silang di makagalaw. Ang mga resulta ng paligsahan ay ang sumusunod. Si Aporo ang nanalo habang pangalawa naman si Minokichi. Si Kanami ang pangatlo at pang-apat si Earthy. Si Bloodsato sa 5 at si Spellsy sa 6. Sumunod ang natitirang grupo pero hindi na rin nagulat si Aporo sa resulta. Naghanda ng pagkain ang kambal at pati mga anak ni Aporo ay sobrang pagod. Pinagmasdan ni Aporo ang lahat at masaya siyang makita ang paglakas nilang lahat. Marami silang napagdaanan at mas masaya siyang makita yon kaysa sa pagkapanalo. Sa ikawan 27, kinontak ni Rubilia si Aporong may bago ng pangalan. Nagulat si Aporong gusto siyang kunin ulit ni Rubilia pero ipinaliwanag nitong ang susunod na trabaho ay hindi mahirap. Kilala na ni Aporo ang ugali niya at inisip niyang may binabalak na naman itong kung ano. Hindi lang ito hula dahil nakakalap siya ng mga impormasyon mula sa kanyang mga replicant pero hindi malinaw ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Rubilia ang gusto niyang gawing mas kilala ang presensya ni Aporo sa buong kaharian dahil ang reputasyon ay pakikinabangan talaga ng grupo. Inasahan na ni Aporo ang ganito mula sa kanya dahil alam nito kung paano siya hikayatin. Nagpasya siyang kagatin ang pain at pumayag na pakinggan ito. Ilang sandali pa'y makikitang nakaayos na si Aporo Parabellum Company at idineklara niyang oras na para pumunta sa kabisera ng kaharian. Pumayag si Aporo dahil sa malaking gantimpala pero sa oras na yon ay wala siyang ideya sa laki ng magiging epekto nito.